Mr. Silent Channel. Kabanata 671 hanggang 680. Pangalawang plano. Sa puntong ito sa paliwanag ni Tang Long, sa wakas ay naunawaan na ng lahat. Sa madaling salita, sa simula, kapag ang mga pangunahing pisikal na katangian ng bawat isa ay hindi malakas, ang tanging bagay na natitira upang tingnan ay ang martial arts. Hindi nakakagulat na ang mga kasanayan sa martial arts ay napakahalaga sa Galaxy Alliance, dahil direktang tinutukoy ng mga ito ang pagiging epektibo ng labanan ng isang tao. Halimbawa, ang isang master ng martial arts sa unang antas ay maaaring doblehin ang mga pangunahing katangian ng isang tao, na katumbas ng pagdodouble sa pangunahing pagiging epektibo ng labanan. Sa pagdaragdag ng mga galaw, ang pagiging epektibo ng labanan ay tataas ng mas mataas. Ang mga dinala ni Dika sa harap ng mga tao ay labis na pinahirapan sa virtual na universo, kaya makatuwiran na ang 30% ng mga magic record ay maaaring tumaas ang lakas ng humigit kumulang 7.2 beses. Hindi magiging madali ang pagpapahirap sa mga tao. Napatingin ang lahat sa gangster pagkatapos ng klase. Huwag pumunta, maghukay ng 3 talampakan sa lupa sa iyong bahay. Dali, pagkatapos sabihin ito, ang matalinong mayordomo na si Tang Long ay nagsimulang hikayatin muli si Hong Dali, sa pangkalahatan, kung maaari kang maging isang planetary first level warrior, masasabi mong medyo prestihiyoso ka. Kahit na hindi ito kasing husay ng mga Galactic Noble, at least sa In the Galaxy Alliance, ang mga ordinaryong tao ay hindi maglalakas loob na guluhin ka. Kapag naabot mo ang iyong pangalan sa ikalawang antas ng militar, maaari kang magparehistro sa pangalawang antas ng militar. Bilang isang reserbang miyembro ng Departamento ng Militar kapag naabot mo ang ikatlong antas ng planeta, maaari kang maging isang junior military officer kung hindi ka pumunta sa militar, maaari kang maging direktor ng Departamento ng Pulisya sa isang maliit na lugar sa gitna ng Galaxy Alliance, at ang iyong mga nasasakupan ay maaaring pamahalaan ang daan-daang milyong mga ordinaryong mamamayan. Ang sumusunod na pangungusap, at kung maaari mong sambahin ang aking Panginoon bilang iyong ninuno at maging isang Galactic Noble, maaari mong direktang makuha ang paggamot sa ikalimang antas ng planeta, ang direktor ng Departamento ng Seguridad ng isang malaking lungsod sa Galactic Alliance. Pamahalaan ng seguridad ng bilyon-bilyong tao. Ikaw ay karapat-dapat na tawaging Feng Wanyo, sinong nang ahas na hindi magbigay ng mukha sa iyo. Medyo nabigla ang lahat dahil hindi nila akalain na ang pagiging isang mandirigma ay magkakaroon ng ganoong benepisyo. Ang pamamahala sa seguridad ng bilyon-bilyong tao ay katumbas ng pinuno ng Departamento ng Pulisya ng Earth sa Earth. Ito ay napakaprestihiyoso na ito ay napupunta sa langit. Sa huli, umiling pa rin si Hong Dali, ayoko. Ako ay isang anak, hindi ang hepe ng pulisya, at alibarga ang aking gawain. Ito ay mas hindi katanggap-tanggap. Pamamahala sa kaligtasan ng napakaraming tao, paano ako magkakaroon ng panahon para maging masayang alibughang? Kung hindi ka maaaring gumastos ng pera, hindi mo magagawang makumplito ang gawain, at kung hindi mo makumplito ang gawain, ang iyong mga puntos sa hitsura ay ibabawas. Grabe ang kahihinatnan. Paano ka sasang-ayon dito? Galit na sinabi ni Tang Long, ayaw mo ng labis na pamana ng aking Panginoon. Oo. Walang kahihiyang sinabi ni Hong Dali, syempre gusto ko. May magagandang bagay. Huwag kang tanga, alam kong ibibigay mo pa rin ito sa akin. Bakit? Napabulala si Tang Long, bakit ko ibibigay sa iyo ang mana kung hindi mo sinasamba ang aking Panginoon bilang iyong ninuno? Lahat sila ay kakaibang nararamdaman. Kung hindi mo sinasamba ang Panginoon ng isang tao bilang iyong ninuno, ibig sabihin, wala kang relasyon sa kanila. Kung hindi nila sinabi na bombahin ka na lang nila for the sake of confidentiality, buko lang. Ibibigay ko pa ba sa iyo ang mana? Ah, hindi ba ito simple? Napangiti si Hong Dali, maraming plano si Lolo Dongfang Bubay bago siya mamatay, hindi ba? Hindi ako naniniwalang hindi niya isasaalang-alang ang ibang mga sitwasyon. Halimbawa, sa ilang kadahilanan, hindi mo siya maaaring sambahin bilang iyong ninuno. Hindi mo maaaring palitan ang iyong pangalan. O paano kung ang taong pumupunta rito ay isang Galactic Noble din? Hindi na kailangan para sa kanya ng tama, Tang bakit sambahin siya ng tama, Tang bakit? Hindi mo ba sasabihin sa akin ang ibang kondisyon? Bamuka ang bibig ng lahat ng marinig ito. Kapatid mo, may naiisip ka bang ganoong mga dahilan? Nakipag-bargain ka na ba sa isang computer na ganito? Natalo lang ako sa iyo, at ang sumunod na nangyari ay lalong nagulat sa lahat ng naruroon. Tinakpan ni Tang Long ang kanyang mukha, maaari mong isipin ito. Well, mayroon talagang ibang plano. Oo, wala na talaga akong magagawa laban sa iyo. Halika, sino ba ang mas kaibig-ibig mo? Sa orihinal, kung hindi ka pumayag, maaari ko na lang simulan ang proseso ng pagtatanggol at patayin kayong lahat, ngunit para sa iyo. Para sa kapakanan ng pagtatayo ng isang libingan para sa Panginoon, lapitan natin ang mas mapayapang paraan. Pinagpawisan ang lahat. Mapalad talaga si Hong Dali. Ang kanyang pagkatao ang nagtatakda ng kanyang kapalaran. Kung hindi siya naging mabait at matuwid, narito na ang lahat. Kailangan niyang ilibing kasama niya. Sa madaling salita, mayroong pangalawang antas na pamamaraan.
Mabagal na sinabi ng matalinong butler na si Tang Long, bilang isang alagad ng susunod na henerasyon, sinasamba ko ang aking Panginoon bilang aking nakatatanda. Hindi na kailangang baguhin ang pangalan at apelyido. Ito ay halos katumbas ng pagiging isang guro sa isang araw at isang ama habang buhay. Dapat kang sumang-ayon sa pagkakataong ito, tama. Natahimik ang lahat sa pagkakataong ito. Papayag kaya si Hong Dali sa pagkakataong ito? Oh, ayan, pag-isipan ko, huwag kang mag-alala, halos magalit ang lahat sa mga salita ni Hong Dali. Gusto mo pa bang isipin ito? Katumbas ka ng pagkakaroon ng isa pang senior na nagmamahal at nagmamalasakit sa iyo, at hindi mo kailangang magbayad ng anumang halaga. Bakit hindi mo gawin ang isang magandang bagay? Kung sasang-ayon ako, ito ay katumbas ng pagkakaroon ng karagdagang elder. Ito ay dapat na katulad ng ganoong uri ng relasyon. Well, mayroon na tayong misteryosong tiyuhin, at isa pang tiyuhin ay dapat na walang kahihinatnan. Si Hong Dali ay nag-iisip ng kanyang sariling negosyo doon. Siya, bamulong sa kanyang sarili, ito ay kaya-kaya. Anyway, sa tingin ko ay hindi ito labis. Hindi dapat magkaroon ng anumang gulo. Ang susi ay upang mapanatili ang ating pangalan. Matagal siyang bamulong, at sa wakas ay tumalikod, well. Tang Long uncle, wala nang ibang kinakailangan para sa kondisyong ito, tama ba? Wala na. Si Tang Long ay ganap na hindi nakaimik. Iyan ang walang talo na pamana ng silangan, napakalaking pamana. Ang taong ito ay talagang napaka-problema. Ngunit ang totoo ay magaling ito, dahil ipinapakita nito na talagang sineseryoso ito ng lalaking ito. Kung hindi, napakasama kung sumasang-ayon ka sa lahat ng bagay sa ibabaw ngunit hindi ito iniisip sa iyong puso. Okay. Sa wakas ay tumanggaw si Hong Dali, at sa wakas ay nakahinga ang lahat, iyon na. Napakahusay, ang iyong pinili ay napakatama. Sa wakas ay ngumiti si Tang Long nang may kasiyahan matapos marinig ang kasunduan ni Hong Dali. Sabi, dahil sa iyong pinili, ang planetang kinaroroonan mo ay makakatanggap ng malaking benepisyo, at ang iyong pangalan ay kakalat sa buong kalawakan. Hoy, Hong Dali, anong ginagawa mo? Noong una, gusto ni Tang Long na makipag-usap ng maayos kay Hong Dali sa susunod, ipaliwanag ang isang simpleng bagay, at pagkatapos ay sabihin sa kanya kung gaano karaming legacy ang iniwan ni Dongfang Invincible para sa kanya. Dahil dito, tumatawag si Hong Dali sa kanyang mobile phone, Tatay? Wala lang, may gusto lang akong sabihin sa iyo. Oo nga, kumuha lang ako ng ibang lolo, pero mas matanda ang lolo na ito. Nakahandusay na sa kabaong ang matanda. Well, hindi naman mahalaga, sinasamba ko lang siya bilang nakatatanda ko, na halos bagay na bagay sa iyo ng aking ina, kung ano ang mahalaga sa iyo. Pupunta ka na, sige, sunduin kita kay Dika, sobrang bilis ng spaceship ni Dika. Tang Moxon, Hepe, Tang Long, iba. Ibinaba ni Hong Dali ang telepono at pagkatapos ay tumingin sa lahat, Hoy, ano ang ginagawa ninyo? Bakit kayo nakatingin sa akin ng ganito? Wala akong bulaklak sa aking mukha. Ang pinuno, ngayon alam ko na kung bakit sikat ang taong ito. Tang Moxon, sa karakter ni Dali, napakaswerte niya. Hindi talaga ako kasing galing niya. Lin Nainwei, yan ang dahilan kung bakit gusto ka ng mga tao. Kung gusto mo ang isang tao, dapat mong tretuhin siya ng mabuti mula sa kaibuturan ng iyong puso. Naantig din ng iba, hindi maganda ang ugali ni Young Master. Handa kaming magtrabaho ng husto para sa kanya. Dika, sasanduan ko ang tito at tita ko ngayon din. Young Master. Naantig si Tang Long na halos umagos ang kanyang ilong, at sumugod siya at niyakap si Hong Dali. Mga binti, lumuluha, ikaw na ang magiging Young Master ko simula ngayon. Hindi ko akalain na magiging ganito ka. Kung makukuha ng matandang master ang isang junior na katulad mo, Young Master, natatakot akong magising siya sa kakatawa sa ibang mundo. Tio Tang Long, bakit ang galang mo? Kakaibang tanong ni Hong Dali, hindi ba ito ang dapat kong gawin? Bumangon ka Dali. Oo, iyon ang sinabi ng Young Master. Mabilis na tumayo si Tang Long. This time nagbago ang ugali niya. Iniunat niya ang kanyang mga daliri at lumabas ang isang upuan sa likod mismo ni Hong Dali. Halos papuri na sinabi ni Tang Long, Young Master, mangyaring maupo at magpahinga muna. Pakilala ko muna sa iyo ang aking matandang amo. Isang legacy para sa iyo. May upuan ba? Mas maganda to. Nakangiting umupo si Hong Dali sa upuan at sinabing, ito ang pinakamaganda, mukhang maalalahanin. Sa kanyang mga mata, ang komportableng upuan na ito ay mas maganda kaysa sa isang legacy. Maraming legacy ang iniwan ng matandang master, at isa na rito ang space storage device. Itinuro ni Tang Long ang kristal na kabaong at agad na humakbang palayo sa kristal na kabaong. May lumabas na maliit na drawer, at sa loob ay isang itim na relo. Ipinakilala ni Tang Long, ang Cosmic Time Calculator na ito ay isang napaka-advanced na uri ng space storage. Sa hinaharap, maaari akong manatili dito at makipag-ugnayan sa mga kabataan. Pangunahing koneksyon. Ang bagay na ito ay itinuturing din na isang luxury item sa buong universo. Gumagamit ito ng teknolohiya sa paghihiwalay ng espasyo upang gupitan ang isang hiwalay na espasyo sa universo upang mag-imbak ng maraming mahahalagang bagay.
Siyempre, ang prinsipyo ay simple, ngunit mahirap na gumana sa pagsasanay. Ang space storage na ito ay 100 metro ang haba, 100 metro ang lapad, at 100 metro ang taas. Space Watch. 100 metro ang haba, lapad at taas. Napabuntong hininga ang lahat pagkatapos marinig ito, napakagandang bagay. Oh! Kinuha ni Hong Dali ang cosmic na relo at tiningnan ito ng mabuti saglit, pagkatapos ay nagtanong ng isang bagay na halos mabaliw sa lahat, matatakwil ba ng bagay na ito ang mga insekto? Iniisip pa rin ng taong ito na nakakataboy ito ng mga insekto. Nasaan ang Hangyowood bracelet ni Chong? Hindi pwede. Hindi nakaimik si Tanglong. Siya ay orihinal na nagplano na sorpresahin ang batang ito. Kabanata 672, ang bawat tao'y mahilig sa mga bulaklak kapag nakita nila ito. Sa katunayan, ito ay dahil minamaliit niya si Hong Dali. Sino si Hong Dali? Iyon ay isang lalaki na nabuhay ng 2 henerasyon at nakaranas ng paglalakbay sa oras. Naturally, ang isang space storage device ay hindi niya sineseryoso. Okay, sayang naman, ungol ni Hong Dali at ibinalik ang relo, well, hindi naman masama. Ayaw mong suotin. Kakaibang tanong ni Tanglong. Hindi mo nagawa ang etiquette ng pagkilala sa iyong mga nakatatanda, kaya syempre hindi mo basta-basta matatanggap ang mga bagay mula kay Lolo Dongfang Bubay, seryosong sinabi ni Hong Dali, ngunit ipinakilala mo ang iyong napakabait na tao. Labis na naantig si Tanglong kaya nagpatuloy siya sa pagpapakilala, ang pangalawang pamana ay ang kagalang-galang na meka dito. Kung wala ang aking tango, hinding-hindi mo mahahanap ang kagalang-galang na meka kahit napagod ka na. Pagkatapos ng lahat, ang aking The Old Master ay natatakot din na ikaw ay manggugulo pagkatapos mong makuha ang bagay na iyon. Oo, totoo iyon. Tumango si Hong Dali. Ang pangatlo ay itong Thunder Angel Core. Si Tanglong ay puno ng mga mata. Tumingin siya sa paligid ng buong pagmamahal. Ang core ng Thunder Angel ay ang central controller ng Thunder Angel. Ang tunay na halaga ng buong Thunder Angel ay ang core na ito. Nang sabihin niya ito, muli siyang bumantong hininga at sinabing, ngunit sa kasamaang palad, ang ubod ng Thunder Angel na ito ay halos maubos pagkatapos ng labanan sa Zerg. Ang pinakamahalaga ay nasira ang Advanced High Energy Electric Collision Engine. Tinatansya na hindi ito maaaring ayusin gamit ang mga mapagkukunan na mayroon ka dito. Ang mga high-grade na metal na kailangan para sa maraming mga bahagi ay napakahirap kong bilhin ng galaxy na ito sa ekspresyon ng puso, lukang sa akin ay mahirap na mangolekta ng ganitong ekspresyon. Market, kaya ko na lang isuot to. Oo, makatarungang sabihin ito, ngunit may pag-asa pa rin. At ang ika-4 na bagay ay talagang ang pinakamahalaga. Pagkatapos pag-usapan ang unang tatlo, sa pagkakataong ito ay nagsimulang magsalita si Tanglong tungkol sa pang-4, ang sinumang matalinong nilalang sa universo ay gustong-gusto ang ganitong uri ng bagay. Masasabing nakikita ito ng lahat. Ang pag-ibig ay namumulaklak kapag ito ay namumulaklak. Nang sabihin niya ito, lahat ay nagpakita ng kakaibang ekspresyon. Maaaring ang bagay na ito ay pera. Oo nga, si Tanglong ay nasiyahan sa katalinuhan ng lahat, oo, tama ang hula ng lahat. Pera ito. Sigurado sapat, ito ay pera. Napakayamang Dongfang Bubay. Ang pangkalahatang kampyon ng 30th East Galaxy Mecha Fighting Competition, ang pera na naiwan niya ay dapat na isang astronomical na halaga. Ilan? Nanlaki ang mga mata ni Hong Dali, sabihin mo sa akin Dali. Matapos marinig ang tanong ni Hong Dali, napayuko ang iba. 1,000,000. Nakangiting sabi ni Tanglong, 1,000,000 Galaxy Coins. Paano kung? Bakit ganito ang tingin mo sa akin? Ate mo, napakatangkad na tao. Ang legacy na naiwan. 1,000,000 Galaxy Coins lang. Anong sinungaling? Nakikita ang mga ekspresyon ng lahat ng tumatalon at pumatay ng mga tao. Mabilis na nagpatuloy si Tanglong, makinig ka sa akin, ang pamana na ito ay talagang maagang baon ng Young Master. Ito ay pocket money. Iyan ay higit pa o mas kaunti. Sinabi ni Tanglong, natatakot ang matandang master na baka magkaroon ng masyadong maraming pera ang bagong master pagkatapos niyang mapunta sa gitna ng Galaxy Alliance, at masama kung ang malaking puno ay umaakit ng hangin, at pumukaw sa kaimbutan ng mga interesado kapag mababaw pa ang pundasyon, kaya 1,000,000 lang ang ibinigay niya bilang baon sa unang yugto. Mabagal ang daloy ng pera, at marami pa ring pera sa hinaharap, kaya huwag mag-alala. Sabihin mo kanina, tingnan mo kung gaano kami ka ba ngayon. Well, naiintindihan ko, tumingin si Hong Dali sa paligid. Ang iniwan sa akin ni Lolo Dongfang Bubay sa ngayon ay isang space watch, ang hindi nagagamit na Thunder Angel Core, ang venerable mecha na hindi ko alam kung magagamit ito, at 1,000,000, na medyo maganda, tama. Ang susi ay ito. 1,000,000 dolyar na reading nest. Ang lahat ng iba ay madaling sabihin, Hong Dali ay walang pakialam, ang susi ay ang 1,000,000, ang matanda ay sa wakas ay mayaman at aliberga. Oo. Tumango si Tanglong, ang puso ng Galaxy Alliance ay isang lugar na binibigyang pansin ang mga kwalifikasyon. Kung pumayag kang sambahin ang Panginoon bilang iyong ninuno at makuha ang katayuan ng isang maharlikang galactic, ang lahat ay magiging madaling pag-usapan. Ngunit hindi ka sumang-ayon sa kondisyong ito, kaya ikaw lang ang nagsumikap na umunlad,
Kung hindi, hindi magandang bagay na bigyan ka ng masyadong maraming pera ng sabay-sabay. Naiintindihan ko, huwag kang mag-alala. Si Hong Dali ay isang napakakontentong tao, sapat na ang kaunti, hindi ako kailanman nag-demand. Habang nagsasalita siya, dumating ang boses ni Hong Wigyu, napakabilis, Dali, nandito ba si Dali? Tatay, nanay. Matapos marinig ang sigaw ni Hong Wigyu, nagmamadaling lumabas si Hong Dali, halika rito. Hoy, ang galing talaga ng Dali natin. Nakipag-ugnayan na siya sa mga alien. Nang makita niya si Hong Dali, ngumiti si Lan Roxy, talagang talunan ang ating maliit na talunan. Hindi ganoon ka-simple, haha. Nay, halika na, hinailan ni Hong Dali si Lan Roxy sa kristal na kabaong kung saan nakahiga si Dongfang Bubay, at sinabing, ito ang bago kong senior, si Lolo Dongfang Bubay. Siya ay kamangha-mangha, siya ang ika-30 na kampyon sa kompetisyon ng Galaxy. Bueno, ang mga malalakas na tao ay dapat igalang. Sina Hong Wigyu, Lan Roxy, at Hong Dali ay magalang na kinasuhan sa bangkay ni Dongfang Bubay. Pagkatapos ng isang pagsaludo, sinabi ni Hong Wigyu, sana si Mr. Dongfang ay may espiritu sa langit at pagpalain ang aking pamilya na maging ligtas at maayos at ang lahat ay magiging maayos. Lumingalinga si Lan Roxy sa paligid at hindi nagtagal ay nakita niya si Tanglong at nagtanong, Sir, siya ba ang kasambahay? Kung hindi, si Lan Roxy ay may lason na mga mata. Masasabi niya sa isang sulyap. Ang susi ay kilala niya ang iba. Oo. Tumango si Tanglong at sinabing, hello, ma'am. Well, gusto kong itanong, si Dongfang Mr. Butler ay isang mahalagang tao, nakapagdesisyon na ba siya kung paano ayusin ang kanyang katawan? Tanong ni Lan Roxy. Ayon sa mga alituntunin ng kaharian ng langit, ang namatay ay kailangang may libing ng payapa, kaya tinanong ko kung mayroon akong magagawa para tumulong. Umiling si Tanglong at sinabing, hayaan ang katawan ng matandang master na manatili dito pansamantala. Kapag naayos na ang Thunder Angel, kailangan itong ibalik sa Beta Star. Well, since may arrangement, that's the best. Lan Roxy ngumiti siya at sinabi, kung kailangan mong pumunta sa aming lugar, Mr. Butler, magtanong lang. Huwag kang mag-alala, gagawin ko. Same time na yumuko si Tanglong, salamat sa inyong pag-aalala. Dapat tama. Pagkatapos ng lahat, isinuot ni Hong Dali ang Space Watch. Ang bagay na ito ay napakasimple ring gamitin. Pagkatapos ilagay ito, ang Space Watch ay konektado sa utak. Kung may gusto kang kunin, isipin mo na lang. Matapos gawin ang lahat, ang katawan ni Dongfang Bubay ay mabilis na ibinalik sa lupa sa kaibuturan ng Thunder Angel. Ang lahat ay nagbiro at nagtawanan saglit. Sa oras na ito, ang pinuno ay humakbang pasulong at nakangiting nagsabi, Dali, ikaw na munting bastard, ang swerte mo ay palaging magiging napakabuti. Ang mga manang ito, naninibugho ako habang nakatingin lang sa kanya. Pagkatapos niyang sabihin ito, naging seryoso ang kanyang ekspresyon, okay, everyone, please be quiet and do your business first. Si Teacher Wang ay susubukan kung makokontrol niya si Mr. Dongfang Invincible. Nasaan ang landline Venerable Mecha? Sa orihinal, ang Venerable Mecha ay iniwan kay Hong Dali bilang isang legacy, ngunit ang taong ito ay hindi interesadong makipaglaban at pumatay, kaya ang mecha na ito ay maaari lamang piloto ni Wang Daoming. Ang pagmamaneho sa kagalang-galang na mecha ay isang malaking bagay. Ito ang kotse ni Dongfang Bubay, ang kampyon ng 30th East Galaxy Mecha Fighting Competition. Kung ito ay matutulak, ito ay isang malaking bagay. Master Dali, susubukan ko, matandang lalaki, huminga ng malalim si Wang Daoming, sana maging maayos ang lahat. Hoy, Mr. Wang, dapat ay ayos ka lang. Tumawa ng malakas si Hong Dali, go, go. Agad na pinangunahan ni Tanglong ang daan. Hindi nakakagulat na sinabi niya na kung wala ang kanyang pahintulot, hindi makukuha ng lahat ang kagalang-galang na mecha na ito. Binuksan niya halos lahat ng pinto sa daan. Kung wala siya, walang makakahanap nito. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang medyo maliit na parang warehouse na espasyo, kung saan nakaparada ang isang black-shelled Venerable Mecha. Itong Venerable Mecha ay pula at itim, mga 22 metro ang taas, at mukhang napakabangis. May dalawang parang pakpak na propeller sa likod. Ang kabuuang hugis ay katulad ng Xiaobai Heko na nagbago sa anyo ng pakikipaglaban. Ang sulat kamay na iniwan ni Dongfang Bubay sa pader ng bundok ay malinaw na nakasaad na ang mga kinakailangan sa pagpapatakbo ng Venerable Mecha ay medyo mataas, ngunit hindi ko alam kung makokontrol ito ni Wang Daoming. Ipinakilala ni Tanglong, ang Venerable Mecha ay gawa sa pinakabagong DG Self-Repairing Cell Metal ng Galaxy Alliance, at may kakayahang mag-repair ng sarili. Ang Energy Engine ay ang pinaka-advanced na high-energy electric collision engine, at ang pangkalahatang performance nito ay napakalakas. Lahat ng mecha sa alyansa ay nangunguna. Well, ang isang ito ay mabuti. Ang isang ito ay mabuti, mukhang mahusay. Tumango si Hong Dali na may kasiyahan. Hindi nagtagal, pumasok si Wang Daoming sa Venerable Mecha. Napabuntong hininga ang lahat. Mahirap sabihin kung makokontrol ang Venerable Mecha na ito, ngunit hindi alam ni Mr. Wang kung paano magmaneho ng robot. Ngunit kailangan kong sabihin na napakaswerte ni Hong Dali. Pagkataas ng ulo ni Lao Wang, ang Venerable Mecha ay nagsimulang kumilos ng diretsyo, at kasabay nito,
ang boses nila Wang ay dumating, Master Dali, ang taong ito ay magaling, madali ko siyang maoperahan. Sayang naman ang Grandmasters, there are many tricks na hindi ko pa magagamit. I'm afraid that it takes some time to practice. Ha? Itinaas ni Hong Dali ang kanyang ulo at nagtatakang nagtanong, ano ang mga panlilinlang na ito? Mayroong ilang mga galaw na naitala ng ninuno, sabi ni Wang Daoming ng sunod-sunod, ang unang galaw ay tinatawag na Dark Finger, na isang baril sa pagbaril. Ang pangalawang galaw ay tinatawag na Galaxy Overlord Shadowless Bullet. Halos hindi ko ito magagamit. Ang pang-apat na galaw ay tinatawag na Guishan Xiao Hong Shen, at ang ikalimang galaw ay tinatawag na Shipat Ian Shokang Fist. Sa madaling salita, hindi ito ginamit ng tatlong salita. Wang Daoming gamit ang aking kasalukuyang lakas. Huminga ng malalim si Hong Dali at ang iba pa. Siya ay karapat-dapat na maging numero unong mandirigma sa East Galaxy. Napakalakas talaga ng mga galaw niya. Kahit na ang isang mahusay na master tulad ni Wang Daoming ay hindi magagamit ang sumusunod na tatlong trick. Ipinapakita nito ang kapangyarihan nitong kagalang-galang na mecha. Ito ay para lamang sa pakikipaglaban. Ipinanganak ang mecha. Nasaan ang kabanata 673? Okay lang, walang naramdaman si Hong Dali. Hindi naman tayo mag-aaway. Mas mabuti nang meron kaysa wala. Bahala ka kung kailan mo magagamit, hehe. Okay. Sumang-ayon si Wang Daoming. Nang bumaba ang kagalang-galang na mecha, medyo nadismaya pa ang matanda, Master Dali, sorry talaga, napahiya ka ng matanda. Okay, walang malasakit na sabi ni Hong Dali, anyway, itatago ko ito sa ngayon. Huwag mag-alala, maaari kang magsanay ayon dyan kapag nahanap mo na si Huan Moulo. Oo naman. Tumango si Wang Daoming, nang makita ko ang tatlong galaw na ito sa Huan Moulo, naalala ko lang ang mga ito. Hindi ko masanay ang trick na ito. Susubukan ko itong muli kapag nakabalik ako at mahanap ang libro. Tumango si Hong Dali, bueno, ayos na iyon. Ngayong nasa kamay na ang kagalang-galang na mecha, hindi na makapaghintay si Dika. Maingat niyang tinanong si Hong Dali, ano iyon? Kapatid na Dali, tulungan mo akong tanungin si Mr. Tanglong kung may mga basahan dito. Gagamitin ko rin ito para magbenta ng baon. Ito ang ipinangako sa kanya ni Hong Dali sa simula. Ang mga kondisyon, kung siya ay kumakain ng karne ng masigla, kailangan din niyang uminom ng sabaw. Oo, okay, pagsang-ayon ni Hong Dali, Tito Tanglong, ilakad mo si Kuya Dika at tingnan mo kung mayroon kang magagamit na ibigay kay Kuya Dika. Malaki ang naitulong niya sa akin. Okay, matutupad ang ipinangako ng Young Master. Agad na kinuha ni Tanglong si Dika upang pumili ng isang bagay, at hindi nagtagal, ang bulalas ni Dika ay nagmula sa loob, oh Diyos ko, ito ang nangyari. Maunlad ang pagkakataong ito. Maunlad na ngayon, hahaha. Pagkatapos ng lahat, ito ang walang talo na sasakyan ng Galaxy Nobles. Ang mga maliliit na bagay na maaaring kunin dito ay pawang mga bihirang bagay. Hindi banggitin ang daan-daang libo o milyon, kahit 10,000 libong mga barya sa Galaxy ang available. Bagamat ang isa o dalawang piraso ay hindi mahalata, kung ang dami ay mas malaki, ito ay napakalaking kapalaran din. Okay, Dali, tumingin-tingin ang hepe sa paligid, at pagkatapos ay tumingin kay Hong Dali, malapit nang matapos ang mga bagay, bumalik muna tayo. Doon sa Hangwu Villa. Ang fantasy record ay nasa Hangwu Villa, ito ay maaaring land must be found. Okay. Speaking of which, matagal na akong hindi umuwi. Tumango si Hong Dali, kung gayon, bumalik tayo ngayon. Hangwu Villa, nagsasalita tungkol dito, ay tahanan ni Hong Dali, at ito ay napakakagiliw-giliw. Dinala niya ang spaceship ni Dika sa bakuran at ipinaroda ang spacecraft. Naghiyawan ang lahat at umalis sa spaceship. Mabilis na lumapit ang matandang kasambahay, guru. Ginang, bumalik na ang Young Master. Bumalik ka at tingnan mo. Pagkatapos ng maraming araw ng kawalan. Pagbalik muli sa Hangwu Villa, nalungkot ang lahat. Gaano ka nakatagal lumabas? Mahigit 1 buwan lang. Pagbalik ko, nagbago ang panahon, naging isa si Hong Wigyu sa 5 oligarko ng Resource Chamber of Commerce, at nakinabang din si Lan Roxy. Ang presyo ng stock ng kumpanya ay tumaas, ang Hong Dali ay konektado sa universo, at mayroong higit pang mga kababaihan sa paligid niya. Pag-uwi niya, bumalik muli ang Queen Fan ni Lan Roxy. Lumibot siya sa harap ng mga katulong sa ibaba na may malamig na mukha, at pagkatapos ay sinabi sa malamig na boses, ang lahat ba ay kumilos habang wala tayo sa bahay? Nang marinig ang tanong niya, biglang nanginag ang lahat sa ibaba. Ang reyna ay bumalik muli, at ang mga magagandang araw ng kalayaan ay tapos na. Normal ang lahat, mabilis na iniulat ng matandang mayordomo kay Lan Roxy, ang buong manor ay nasa maayos na kalagayan. Lahat ay nagtatrabaho ng husto at walang sino man ang tamad. Bilang mayordomo, natural na kailangan niyang bantayang mabuti ang ganitong bagay. Oo, hindi natin masasabi na ang Panginoon ay magdudulot ng gulo sa bahay kapag siya ay umalis. Kung ganoon, matatapos na ang trabaho niya bilang kasambahay. Well, medyo ganoon iyon. Tiningnan ni Lan Roxy ang mga katulong sa bahay, at pagkatapos ay nagtanong, nakahanap ba ang lahat ng librong tinatawag na The Record of Fantasy Demons, noong naglilinis sila?
Kung gayon, kung sasabihin mo sa akin kung nasaan kaagad ang aklat na ito, bibigyan kita ng 10,000 yuan. Hanggat sasabihin mo sa akin kung nasaan ang aklat na ito na tinatawag na, The Record of Phantom Demons, makakakuha ka ng 10,000 yuan. Para sa mga tagapaglingkod na ito, ang 10,000 yuan ay hindi maliit na halaga. Originally, kung may nakakaalam kung saan kukuha ng bounty mula sa isang libro na hindi mahalaga sa akin, tiyak na sasabihin nila ito. Pero hindi ko akalain na nakatingin pala sa akin ang mga katulong sa ibaba at napatingin ako sa iyo, pero walang nagsalita. Kung titingnan ang mga ekspresyon nila, halatang hindi nila alam kung nasaan ang libro. Wala bang nakakaalam? Lalong lumalamig ang ekspresyon ni Lan Roxy. Dahan-dahan siyang tumingin sa paligid, at sa wakas ay itinuon niya ang kanyang mga mata sa mukha ng matandang kasambahay, alam mo ba kung nasaan ang libro? Bilang tugon kay Ginang, ang matandang kasambahay pinag-isipan ito ng mabuti ng kasambahay, karamihan sa mga aklat sa asyenda ay nasa pag-aaral ng Panginoon. Pagkatapos niyang sabihin ito, maingat niyang tinanong ang sabi, ang aklat na ito, ay may malaking kahalagahan. Napakahalaga. Hinawakan ni Lan Roxy ang kanyang baba, at pagkatapos ay mahinahong sinabi, dapat hanapin ito ng lahat ngayon. Hanggat inilabas ang lahat ng mga libro, walang sino man ang pinahihintulutang makaligtaan. Okay, ma'am. Sumang-ayon kaagad ang kasambahay, pagkatapos ay tumalikod at sinabing, narinig mo ba iyon? Hooray! Matapos marinig ang utos, lahat ng mga katulong ay agad na nagmadaling pumasok sa gusali at nagsimulang maghanap ng mga libro sa buong mundo upang makaalis. Tunay na napakaraming libro sa pamilyang Hong, ngunit sa loob lamang ng 10 minuto, ang buong mga katulong ng Hong Wovilla ay naglabas ng mahigit 300 aklat na may iba't ibang uri. Mayroong sikolohiya, marketing, at ekonomiya. Sa huli, namula si Hong Wigyu at lihim na nagtago ng kopya ng Jade Futon. Aba, napakagandang libro. Inilipat ng mga katulong doon ang mga aklat, at pinangunahan ng pinuno rito ang lahat na isa-isang hanapin ang mga ito. Bilang resulta, naghanap ako ng higit sa 1 oras at hinanap ang lahat ng libro, ngunit hindi ko pa rin mahanap ang napakamahal na, The Record of Phantom Demons. Teacher Wang, tiningnan ng pinuno si Wang Daoming at maingat na nagtanong, sigurado ka ba talaga na ang libro ay nakabaon dito? Nasira kaya ito habang ginagawa ang vilya? Dito siguro ito inilibing. Napakamot ng ulo si Ginoong Lao Wang, nakakaunti ang buhok, at sinabing, nang sumalakay ang mga Hapones, natakot ako na kung mamatay ako, makuha ng mga Hapones ang sekretong aklat, kaya't ibinaon ko itong mabuti. Sa oras na iyon, ako talaga ito ay inilibing dito, iyon ay ganap na tama, ngunit hindi ko matindaan ang mga partikular na detalye, ito ay mga dekada na. Dahil lang sa sobrang tagal ay medyo nakapanlulumo hindi natakot ang pinuno na ang aklat na ito ay itago ng isang taong gustong magtago. Kung tutuusin, hindi alam ng maraming tao ang halaga ng bagay na ito, at magiging walang silbi para sa mga ordinaryong tao na kunin ito. Ang talagang kinatatakutan niya ay pagkatapos ng napakaraming dekada, madepress siya kapag nakagat siya ng mga daga, kulisap, at iba pa. Sigurado ka bang ito ang mga libro? Sa oras na ito, tinanong ni Lan Roxy ang kasambahay, bawat sulok ng buong vilya, walang lokasyon ang maaaring makaligtaan. Bumalik ka kay Ginang, ibinaba ng kasambahay ang kanyang ulo at magalang na sinabi, ayon sa numero, dapat silang lahat ay narito. Totoo ba? Medyo nabalisa ang lahat, at pagkatapos ay biglang sinabi ng isang katulong, mukhang hindi pa pumupunta si Master Dali sa kanyang silid. Kwarto ni Dali. Tumingin si Lan Roxy sa katulong, at pagkatapos ay lumingon kay Hong Dali. Kung ang kanyang mga mata ay malapit sa 0 nang tumingin siya sa katulong kanina, tiyak na 30 ang mga ito nang tumingin siya kay Hong Dali ibang-iba. Dali, sabi ni Lan Roxy na may ngiti sa kanyang mga mata, paano kung pumunta tayo sa iyong silid at tingnan? Wala ka bang pakialam? Tumingin si Hong Dali sa paligid, pagkatapos ay pinag-isipan ito ng mabuti. Dapat ay wala sa silid na hindi makikita. Mabilis siyang sumang-ayon, okay, walang problema, tara at tingnan natin. Sa totoo lang, nakalimutan ko kung may ganoong bagay. Ang bastos na ito, kaya maaaring may nawalan ka ng mahalagang bagay. Bumulong ang pinuno, at sinundan ng grupo sina Hong Dali at Lan Roxy sa itaas. Speaking of which, kahit na ganoon nakatagal na kaming magkakilala, ito ang unang pagkakataon na pumunta ang lahat sa kwarto ni Hong Dali. Sa makatuwid, sina Tang Moxon, Li Nianwei at iba pang mga kababaihan na malapit kay Hong Dali ay nakaramdam ng kaunting pagkabalisa. Matapos makapasok sa pinto at umakyat sa itaas, napakadali. Malapit na silang makarating sa kwarto ni Hong Dali. Eto na, walang espesyal ang kwarto ni Hong Dali. Ito ay halos 30 metro kwadrado, na hindi masyadong maliit. May malaking kama sa gitna. Mayroong iba't ibang mga poster ng mga maskuladong lalaki sa nakapalibot na mga dingding, isang computer, isang TV, isang writing desk, at iba pa. Ang mga karaniwang ginagamit na kasangkapan, sa madaling salita, ay pawang mga high-end at high-end na tatak, ganap na high-end na mga kalakal. Sa sulok ay isang maliit na doghouse, at si Satsuma ay nakahiga dito at tumingin sa lahat. Sa pagtingin sa mga poster sa dingding, palihim na hinayla ni Tang Moxon ang sulok ng damit ni Li Nianwei at nagtanong sa mahinang boses, Sister Nianwei, tingnan mo ang mga poster sa silid ni Dali.
Baka may gusto siya sa mga lalaki. Saglit na natigilan si Lin Nainwei, at pagkatapos ay hindi siya makatawa o umiyak. Sinabi niya, malamang. Hindi. Si Hong Dali ay may magandang tainga, ako ay isang tuwid na tao, ako ay isang tuwid na tao. Ano ang iniisip mo? Agad na natakot si Tang Moxon at nagtago sa likod ni Lin Nainwei, ang mga tao ay mausisa din. Sa oras na ito, nagsimula na ring maghanap ang hepe at ang iba pa sa silid ni Hong Dali, ngunit pagkatapos ng mahabang panahon na paghahanap, hindi nila ito mahanap. Diyos ko, nawala ba talaga ito? Galit na sabi ng hepe, the record of phantom demons. Kung talagang mawawala ang bagay na ito, napakalaki ng pagkawala. Saan mo inilagay? Hinawakan ito ni Hong Dali. Napasabunot siya sa buhok at nag-isip sandali. Sa oras na ito, tumahol si Satsuma Xiaoxiao, woof woof. Ha! Nang marinig ang sigaw ni Xiaoxiao, kakaibang sinabi ni Hong Dali, Xiaoxiao, huwag haha, maghanap tayo ng kung ano. 2 beses sumigaw si Xiaoxiao, ha! Sabi mo may kakaiba sa lungga mo. Nagtataka si Hong Dali na inilagay niya ang kanyang kamay sa doghouse at natigilan maya-maya ay naglabas siya ng isang libro na tila libu-libong taon na ang mga pahina, at may 3 malalaking karakter na nakasulat dito sa tradisyonal na Chino, ang tala ng pantasya at mga demonyo. Chapter 674, kahit na manood ka ng sine, kailangan mong samahan ang Pangulo ng Estados Unidos. Ang gayong mahalagang bagay ay inilalagay sa doghouse. Ang pinuno, Deka, Tanglong ng Space Watch. You little bastard. Sumugod ang hepe at galit na sinabi, ihahagis mo lang ang isang napakahalagang bagay sa isang tao. Isang aso lang para paglaruan. Sumigaw din si Tanglong sa pamamagitan ng espiritual na koneksyon sa pagitan ng Space Watch at Hong Dali, iyan ang relic ng aking matandang master. Diyos ko! Sino ang nakakaalam? Sinabi ni Hong Dali na may inosenteng mukha, hindi ko alam kung ano ang nangyari noong una. Ngayon na naiisip ko ito, mukhang gustong matulog ni Xiaoxiao sa librong ito, kaya ibinigay ko ito sa kanya. Sinabi ng pinuno, Deka, Tanglong mula sa Space Watch, iba. Bueno, gayon paman, ang bagay na ito sa wakas ay natagpuan, at sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang lahat. Okay, kinuha ng hepe ang, The Record of Fantasy and Demons, at binalikan ito ng mabuti upang kumpirmahin ang integridad. Siya ay nasisiyahan pa rin dito, salamat Xiaoxiao sa hindi pag-ihi dito. Matapos kumpirmahin ito, same time na ibinigay ng pinuno ang, Huan Mo Lu, na ito sa kamay ni Wang Daoming at sinabing, Teacher Wang, ito ay relic ng iyong ninuno. Noong una, plano kong gumawa ng milyon-milyong kopya para sa pag-iingat, ngunit hindi ko naisip. Hindi mabuti para sa Grandmaster na payagan ang Kung Fu na ipasa ng walang pahintulot, ipaubaya ko muna ito sa iyo. Sinabi niya iyon, at natural na hindi utol si Wang Daoming, ngunit pagkatapos ng lahat, ang mga bagay ay hindi mahalaga, at si Wang Daoming ay isa ring taong nakakaunawa sa pangkalahatang larawan. Matanda, hindi ako nagmamadali. Mas mabuting ibalik ito at mag-print ng ilang mga kopya upang itago, baka sakaling may mangyari na hindi inaasahan. Masama talaga kung ito ay nawala. Sa puntong ito, tumanggo ang pinuno, well, tama, kung gayon. Sa kasong ito, babalik ako at mag-imprenta muna ako ng 5 kopya, at pagkatapos ay mahigpit na iingatan ang mga ito. Talagang hindi ako papayag na manood nito ng kahit sino hanggang sa tumanggo sina Mr. Tanglong at Teacher Wang. Okay lang ba yun? Okay, yun lang. Tumabi si Tang Moxon. Palihim niyang hinayla ang braso ni Hong Dali, Dali, hindi ka ba talaga curious? Ayaw mo ba talagang matuto ng martial arts ni Huan Mo Lu, ang Invincible East? Hindi ko ito matututunan, seryosong sabi ni Hong Dali, nakakita ka na ba ng isang alibughang kumilos ng personal? Siyempre nasa maling panig siya ng mga bagay. Talagang natalo ako sa iyo, malungkot na sabi ni Tang Moxon, kalimutan mo na ito, huwag kang matuto kung ayaw mong matuto. Sa wakas, tapos na ang lahat. Naglakad si Dika papunta sa Hong Dali at nakangiting sinabi, Dali, ngayong naayos na ang lahat, ano ang susunod mong plano? Kailan ka pupunta sa universo kasama namin? Ang pamana na iniwan sa iyo ni Mr. Dongfang Invincible, ngunit napakalaking kapalaran. Sayang kung hindi maglibot sa universo. Siyempre gusto kong pumunta, tumanggo si Hong Dali, ngunit huwag kang mag-alala, marami pa ring mga bagay na kailangang lutasin dito sa Earth. Siya nga pala, Kuya Dika, hayaan mo akong magpakita sa iyo sa nakalipas na 2 araw. Bagamat ang ating mundo ay hindi kasing teknolohiya tulad ng sa iyo, marami pa ring mga bagay na makikita. Okay, walang problema, nagkataon na nandoon din ako. Kailangan nating maghintay hanggang dumating ang aking ama at ang iba pa, agad na sumang-ayon si Deka. Ang aking sasakyang pangkalawakan ay maaari lamang maglakbay sa loob ng maliit na hanay ng mga interstellar na lugar, at hindi sapat ang mga shock sa kalawakan. Sa mga sumunod na araw, dinala ni Hong Dali si Deka sa buong mundo. Pagbabago. Ngayon ay magkakaroon kami ng barbecue sa tuktok ng Mount Fuji sa Japan, bukas ay pupunta kami sa France para sa isang group photo sa Arc de Triomphe, kinabukasan ay pupunta kami sa Australia upang sumakay ng isang leon, at kinabukasan ay pupunta kami sa US Corner Building upang suriin ang trabaho. Well, anyway,
With the face that Hong Dali have on the earth today, he really have to provide support wherever he goes. I don't dare to talk nonsense. Malakas ba ang United States? Ang dakilang lakas ng mga tao ay nawasak ng bagyo. Sa araw na ito, bumalik silang dalawa sa science fiction city sa labas ng Tianjing Mountain sa Tianjing City, Tianjing City. Ngumiti si Ling Xiaoyi at sinabi, Young Master, Saint of the Goddess, na pinagbibidahan ni Sister Nianwei ay pinalaya na. Gusto mo bang puntahan ito? Oh, Saint of the Goddess pinalaya na. Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba at pagkatapos ay tumingin kay Dika, Kuya Dika, paano kung pupunta tayo at tingnan ito? Okay, sabi ni Hong Dali sa Earth. Sa totoo lang, medyo masaya at nag-aatubili si Dika na isipin ang buhay. Ang susi ay ang Hong Dali ay masyadong malaki. Ang buong planeta ay dapat magbigay sa kanya ng paggalang saan man siya magpunta. Pakiramdam ng mga bansa sa buong mundo ay nakikilala nila ang Diyos ng kayamanan kapag nakilala nila siya. Ang gantimpala ng gintong ledrilyo ay nagpaparamdam kay Dika na napakalakas. Hindi ordinaryong kasiyahan ang habulin ng isang mayaman na bata na higit sa iba. Kaya ngayon kapag may narinig akong kawili-wili, ako ang unang sumasang-ayon. Bueno, hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, dahil inaanyayahan namin si Brother Dika na manood ng isang pelikula, dapat na mayroon kaming isang taong may timbang na sasamahan kami. Tinawag niya si Ling Xiaoyi, Sister Xiaoyi, ang pangalan ko ay Liang KD Brother Card, mangyaring pumunta at anyayahan ang Pangulo ng Estados Unidos, si Mr. McLean, na manood ng sine sa amin. Kung hindi, tayong dalawa lang. Hindi sapat ang sitwasyong ito. Okay, sabi ni Ling Xiaoyi, nagpipigil ng tawa. Tumango, aalis ako kaagad. Well, kailangan mong samahan ng Pangulo ng Estados Unidos upang manood ng isang pelikula. Panoorin ang eksenang ito. USA, Corner Building. Si Pangulong McLean ay nakikinig sa ulat ni Ling Mufeng, ang kamakailang gawaing rekonstruksyon ay maayos na umuusad, at ang mga tao mula sa buong bansa ay napaka-motivation, lalo na ang mga materyales ay napakabilis na inihatid. Naniniwala ako na sa loob ng halos isang buwan, ang paunang pagtatayo ng tirahan ay matatapos. Si Ling Mufeng ay personal na kalihim ngayon ni McLean. Bilang isa sa mga kamag-anak at kaibigan ni Hong Dali, si Ling Mufeng ay lubos na pinahahalagahan ni McLean. Ang susi ay hindi siya nagpapakasawa sa mga samsam. Bilang karagdagan sa mahusay na paggawa ng kanyang sariling trabaho, hindi siya kailanman makikialam sa anumang paggawa ng desisyon sa Estados Unidos. This is just as Mr. McLean to be very satisfied. Well, okay. Tumango si Mr. McLean na may kasiyahan at sinabing, maganda ang takbo ng trabaho. Ito ang pinakamagandang balita kamakailan. Kung malaya ka, pakiusap Mr. Mufeng na kumustahin ang Young Master sa ngalan ko. Okay, sir. Ngumiti si Ling Mufeng at tumango. Habang nagsasalita siya, biglang pumasok ang pangalawang sekretarya at tuwang-tuwang sinabi, Mr. President, gusto ka sana ng Young Master na panoorin ang kalalabas lang na, Saint of the Goddess, kasama nila ni Mr. Dika. Dogleg Mr. Lee nasa labas na. Nakaparada na ang spaceship. Dogleg Lee, okay, ang salitang ito ay tila binigkas ni Hong Dali. Ito ay napakalinaw. Oh, talaga. Nang marinig ang imbitasyon ni Hong Dali, tuwang-tuwa na tumayo si Mr. McLean at nakangiting sinabi, okay, then I will relax today. Well, let me announce the meeting scheduled for this afternoon. Bukas, manunood kami ni Mr. Mufeng ng sine kasama ang Young Master at maghapunan pala. Okay, Mr. President. Pagkalabas ng opisina, medyo nadismaya ang pangalawang sekretarya, manood ng sine kasama ang Young Master. Oo, hindi sapat ang aking pagkakakilanlan, sayang. 3:00 ng hapong iyon. Sa science fiction city sa labas ng Tianjing Mountain, ang higanteng holographic projection cinema na espesyal na itinayo ni Hong Dali ay puno ng mga tao. Hindi mabilang na mga pulis ang ipinadala para mapanatili ang kaayusan. Ayon sa panloob na impormasyon, hindi bababa sa 1,000 opisyal ng pulisya ang dapat ipadala, kung hindi, maaaring hindi nila makontrol ang sitwasyon. Ang Young Master na si Hong Dali ay itinuturing na ngayon bilang isang Diyos na pag-iral sa mundo. Ang kanyang mga tagasunod ni Hercules ay nasa buong mundo. Hindi mabilang na mga tao ang nakadarama ng karangalan na maglingkod kay Hong Dali. May mga mayayaman pa nga mula sa Arabia na gusto lang makuha si Hong Dali ay napakaswerte niya na gumastos siya ng 5 milyong yuan para pumunta dito sakay ng isang espesyal na eroplano para lang maupo sa harapan ng sinehan at manood ng sine. Mabuti na lang at naitayo ang Sci-Fi City Airport ng Hong Dali sa sapat na sukat, kung hindi ay wala nang may parada ang mga espesyal na eroplano ng daan-daang mayayamang tao na naruroon. 5 milyon para manood ng sine, at 2 milyon para manatili ng isang gabi. Nagtayo si Hong Dali ng 7-star na hotel, at pagkatapos ay namili sa pinakamalaking shopping mall sa mundo. Siya nga pala, nagbigay-pugay sa estatwa ni Hong Dali na itinayo sa gitna ng lungsod ng science fiction, at sinabing, palagi kang mabubuhay sa aking puso. Para sa kapakanan ng Young Master, lalabas ako ng buong lakas. Himala, isang maayang paglalakbay sa langit ay kumpleto na. Lasing lang ako.
Isang karangalan na manood ng sine kasama ka, young master, magaan ang pananamit ni Mr. McLean, isinama si Ling Mufeng, at iba pa. Pagkaupo sa tabi ni Hong Dali, tumawa siya ng mahina at sinabi, siguro kung libre ba si Mr. Young Master sa gabi? Plano kong anyayahan si Mr. Young Master na maghapunan. Siyempre, gagawin ko ito, at ako mismo ang magbabayad. Inimbitahan ng Pangulo ng Estados Unidos si Hong Dali sa hapunan. Kailangan mong mag-apply, ngunit hindi ito nangangahulugan na maaari kang makakuha ng appointment kung gusto mo. Bueno, iyon ang pinakagusto ko sa Estados Unidos. Nakangiting tumanggaw si Hong Dali, hindi ka gumagastos ng pera ng mga tao. Ito ay isang magandang punto. Dapat mong tularan ito kapag bumalik ka. Aba, wala namang gagawin sa gabi, kaya sabay na tayong kumain. Isang kagat, well, paano kung pumunta tayo sa Antarctic at manood ng mga penguin habang kumakain? Sa spaceship ni Dika, talagang magandang ideya na lumipad sa Antarctic at panuurin ang mga penguin habang naghahapunan sa mainit na panahon. Siyempre, mabilis na sumang-ayon si G. McLean, ang Pangulo ng Estados Unidos, maaari kang pumunta kahit saan mo gusto. Noong huling dumating si Hong Dali upang bisitahin ang gusali ng sulok, may hapunan pagkatapos. Pumunta ako sa Mariana Trench sa Pacific Ocean at may kasama akong higanting pusit na mahigit 200 metro ang haba. Sariwa pa sa alaala ko ang eksena, sok-sok. Pagkatapos batiin si Hong Dali, tumingin muli si McLean kay Dika, ngumiti at sinabing, hello, Mr. Alien. Hello, Mr. President. Nakangiting tugon ni Dika. Sa huling pagkakataong dinala ni Hong Dali si Dika sa corner building, alam ni McLean ang pagkakakilanlan ni Dika, na isa sa mga dahilan kung bakit nakipagrelasyon siya kay Hong Dali. Mga dayuhan ang mga iyon, at ang kanilang teknolohiya ay hindi mas mataas kaysa sa lupa. Ang pagbangon ng kaharian ng langit ay isang foregone conclusion sa hinaharap. Hindi sasabihin ng United States na kakain ito ng karne, pero at least nakakakuha pa rin ito ng 2 subo ng sopas. Natapos ang magalang na pananalita at nagsimula na ang pelikula. Speaking of which, sa kasalukuyang pananaw ni Hong Dali, ang pelikula ay mukhang so-so. Dika also commented in a low voice, Dali, speaking of it, hindi naman masama ang pelikula mo in terms of creativity, plot, excitement, and ignition. Yun lang. Napakaliit pa ng eksena. Kung ito ay nasa Galaxy Alliance, malamang na ito ay medyo low-end. Talaga. Nagulat na sabi ni Hong Dali, akala ko ba may mga pelikula sa Galaxy Alliance? Napaka-advance na ng teknolohiya sa Galaxy Alliance kaya wala ng mga pelikula. Ito ay talagang hindi niya kasalanan. Ang teknolohiya sa Galaxy Alliance ay mas nauuna sa Earth, at dapat mayroong maraming mga paraan ng entertainment, kaya hindi kinakailangan na ang mga pelikula ay aalisin. Ngunit sa pakikinig sa ibig sabihin ni Dika, halatang hindi ito ang kaso. Chapter 675, mula ngayon, kung wala akong gagawin, sisabog ako ng ilang planeta at gagawa ako ng mga pelikula. Nang makitang papasok na si Hong Dali sa Galaxy Alliance, kailangan pa niyang pag-usapan ang mga pangunahing aspetong ito ng kaalaman. Paliwanag ni Dika, syempre may mga pelikula, pero sa totoo lang, laging nandyan ang musika. The progress of technology and the development of human beings are all aimed at enjoying life better. For example, the generation of electric energy, it is just for people to live better at night. For example, TV, your computers, music and movies, these are all for people to enjoy life. Sa Galaxy Alliance, produksyon ng mga tao. Hindi na ganoon kalaki ang demand. Maraming pisikal na gawain ang ginagawa ng mga robot. Karamihan sa mga tao ay kailangan lang magtrabaho ng 4 na oras sa isang araw. Itakda lang kung ano ang kailangang gawin ng robot araw-araw at iyon na. Magtrabaho ng 4 na oras at kumain. 1 hanggang 2 oras, pagkatapos ay ano ang gagawin sa natitirang oras? Ang sagot ay libangan. Mula sa musika, sa mga pelikula, hanggang sa mga virtual na pakikipagsapalaran sa mundo, ito ay talagang isang uri ng entertainment. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ay maaaring gumawa ng martial arts. Magsanay, karamihan sa mga tao ay nagsasanay lamang upang manatiling malusog, at ang entertainment ay ang walang hanggang tema ng sangkatauhan sa universo. Halimbawa, kung ang Saint of the Goddess na ito ay nagmula sa malalaking kumpanya ng pelikula sa Galaxy Alliance. Mag-shoot, ang background ay magiging mas kahanga-hanga. Hindi bababa sa ito ay dapat na isang koneksyon sa pagitan ng ilang mga planeta. Ang Diyosa ay dapat na magkasamang mahalal ng mga tao sa ilang mga planeta, at pagkatapos ay dapat silang lumaban, at hindi bababa sa ilang mga asteroid ang dapat sirain. Ang eksena sa satellite, ang sangkatauhan ay nailigtas sa dulo, kaya ito ay isang labanan lamang sa pagitan ng ilang maliliit na lungsod, na tila parang bata. Matapos marinig ang mga salita ni Dika, nanlaki ang mga mata ni Hong Dali at sinabing, wow! Napakasaya! Lahat ba ng pelikula sa universo ay nakabase sa mga planeta? Of course, nakangiting sabi ni Dika. At dahil walang katapusang mga asteroid sa universo, maraming mga pelikula ang nakabase sa mga planeta. Direktang kinunan ito gamit ang isang unmanned star.
Kung may labanan doon, talagang maganda na makita ang ilang mga asteroid na sumabog. Napakasaya. Nagningning ang mga mata ni Hong Dali nang marinig niya ito. Sa lupa, parang hindi na sapat ang structure ng paggawa ng mga pelikula. Ngunit sa universo, ang pelikula ay isang eksena sa antas ng planeta. At totoo ang lahat. Ito ay tulad ng paggawa ng isang pelikula na tinatawag na Avatar. Ito ay Pirates of the Caribbean, ito ay Transformers, wow, magsimula tayo sa pakikipaglaban. Ang kaluskos na pagsabog ng isang grupo ng mga asteroid ay lubhang kapana-panabik sa pag-iisip pa lamang tungkol dito. Kung walang ibang maganda, makakagawa si Hong Dali ng mga pelikula sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig. Marami na siyang napanood na magagandang pelikula sa Earth dati, at marami na rin siyang nabasang nobela. Adaptation, lahat ng adaptasyon. Pagdating ng panahon maaari tayong magpasabog ng ilang planeta at gumawa ng mga pelikula para masaya. Wala na lang masayang dito, hahaha. Pagkatapos pag-usapan ng tungkol sa mga pelikula, sinimulan ni Dika na ipakilala ang ilang iba pang mga entertainment project kay Hong Dali, bukod sa mga pelikula, mayroon ding musika. Halimbawa, ang Galaxy Voice. Iyon ay sa pamamagitan ng pagpili ng mga tao sa bawat planeta sa Timog Silangan, Hilagang Kanluran, at pagkatapos ay ipinadala sa pumunta sa subdivision para sa isang hamon sa pag-upgrade. Kung maaari mong mapanalunan ang kampyonato ng 150 beses na subdivision, ito ay nagkakahalaga ng 10,000. Tumingin siya kay Lee Nianwei na nasa hindi kalayuan at sinabing, pakiramdam ko ay si Miss Nianwei. May magandang pagkakataon. Ang boses niya ang pinakamagandang narinig ko. Well, huwag nating kalimutang bigyan siya ng kaunting pambabala sa oras na ito. Well, let's see how it works then. Let's have some fun. What's the most interesting, hehe. Matapang na tumango si Hong Dali, mayroon pa ba? Yung iba naman ay laro at sugal, nakangiting sabi ni Dika, ang mga laro ay virtual world adventures. Sa madaling salita, pareho sila ng mayroon ka rito. Ang mga online games ay halos pareho. Huwag na nating pag-usapan ang pagsusugal. Ang pagsusugal ay umiikot mula pa sa simula ng sangkatauhan. Ngunit Dali, sa tingin ko, sa iyong kapalaran, maaari kang manalo ng maraming pera sa pamamagitan ng pagtaya sa dalawang laro. Ayos ang laro, kalimutan ang tungkol sa pagsusugal Hong. Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang ilong. Takot talaga siyang manalo ng maraming pera at mawalan ng mukha. Kung ibabawas ng system ang halaga ng kanyang hitsura, hindi siya makakatagpo ng mga tao sa hinaharap. Anyway, ngayon ay naiintindihan na ni Hong Dali ang ilang mga patakaran sa universo. Ang entertainment, bilang isang super prodigal, isang planeta-level prodigal, gumagastos ng malaki at gumagawa ng malalaking eksena ang pinaka-interesante. Okay lang na bumili ng 2 planeta at pasabugan ang mga ito para masaya. Ang mga paputok na ito ay high-end. Ngayon pagkatapos na marinig ang mga salita ni Dika, talagang medyo isip bata na bumalik at manood ng mga pelikulang gawa sa mundong ito. Nang matapos ang pelikula, tumayo si Hong Dali at sinabing, okay, now I have some idea. Maghapunan muna tayo. Nagkataon lang na kailangan ko talaga ng tulong ni Mr. Maglin ngayon. Masaya akong sa iyong serbisyo, Ginoong Young Master. Nakita mo na ba? May mga pambobomba sa mga planeta sa universo. Ngunit lasing na lasing si Maglin kaya hindi siya nang ahas na sumang-ayon, hanggat kaya ko ito, susubukan ko ang aking makakaya. Well, let's set off now. Nakangiting sinabi ni Hong Dali, pumunta tayo sa Antarctica para makita ang mga penguin. Kaya makalipas ang 1 oras, Antarctica. Inilipat ni Hong Dali at ng iba pa ang isang mesa upang kumain ng western food sa yelo. Kinokontrol ng elemental shock ni Hong Dali ang malamig na hangin na kumalat sa labas. Medyo mainit pa ang lugar kung saan sila kumakain. Well, Mr. President, kumakain dito si Hong Dali. Si Steak, na nakatingin sa mga cute na penguin doon, ay nagsabi, napakasaya ng universo, pakiramdam ko hindi ko ito kakayanin ng mag-isa. Paano kung kausapin mo ang mga tao sa Hollywood, at tatawagan ko pa ang ilang tao, at maaari tayong paano kung pumunta sa Galaxy Alliance para mag-shoot ng ilang mga pelikula. Sa Earth, si Hong Dali ay responsable lamang sa pagbibigay ng mga malikhaing ideya, kaya natural na mayroon siyang Ling Xiaoyi bilang kanyang contact person. Ngunit pagdating ko sa Galaxy Alliance, hindi ako pamilyar sa lugar. Gustuhin man ni Hong Dali na gumawa ng pelikula, kahit na malikhain siya, maaaring walang kumpanyang bibili sa kanya, kaya pinakamahusay na dalhin ang mga tao doon ng mag-isa. Ito. Nag-isip sandali si Maglin, at pagkatapos ay nagsabi, susubukan ko ang aking makakaya. Ngunit pagkatapos ng lahat, ito ay isang paglalakbay sa pagitan ng mga bituin, kaya natatakot ako na walang maglalakas loob na pumunta. Walang problema sa mga tuntunin ng kaligtasan, sabi ni Dika mula sa gilid, masisiguro ko na hanggat hindi mo nakatagpo ang Zerg, tiyak na makakarating ka sa gitna ng Galaxy Alliance ng ligtas. Hindi iyon ang ibig kong sabihin, sabi ni Maglin, dapat ding malaman ninyong dalawa na ang susi sa interstellar travel ay mutual understanding. Contact. Kung tutusin, marami pa ring tao sa Hollywood na handang makipagsapalaran, ngunit kung paano makipag-ugnayan sa mundo pagkatapos nilang umalis ay napakahalaga.
Oo, totoo iyon. Saglit na nag-isip si Dika, at pagkatapos ay sinabi, bueno, nagkaroon ako ng kakayahang mag-teleport sa pagitan ng mga bituin noong ginalugad ko ang virtual na universo. Bawat buwan ay dadalhin ko sila pabalik sa virtual na universo upang makipag-usap sa lahat. Makipag-ugnayan sa akin. Paano iyon? Matapang na tumanggaw si Hong Dali, oo, mabuti iyon. Kailangan kong bumalik ng madalas, kung hindi, natatakot akong mag-alala ang aking mga magulang. Kung ganoon, tatanungin ko. Tumanggaw siya, sa tingin ko ang mukha ng Young Master ay ibibigay ng mga tao sa Hollywood. Oo, mabuti yun, mabuti yun. Nakangiting tumanggaw si Hong Dali. Habang siya ay kumakain, biglang lumapit si Ling Xiaoyi at Bam-ulong, Young Master, may pinakabagong balita mula kay Miss Hatsune. Nakumpleto na ang pananaliksik sa isang maliit na high-energy idea collision machine. Ah, tapos na. Natuwa si Hong Dali. Diretso siyang tumalon, halika. Dalhin mo ako para makita. Hahaha. Makagalaw na sa wakas ang Gulanxiu ko. Sa East China Sea ng Kingdom of Heaven, sa Aereo Aircraft Carrier Base sa Turtle Island. Ngayon, ang Turtle Island ay ginawang napakalaking aircraft carrier base na may radius na higit sa 10 milya, at ang iba't ibang high-tech na kagamitan ay patuloy na ipinapadala sa loob at labas. Hindi makilala ni Hong Dali ang karamihan sa kanila, ngunit sa paghusga sa kanilang hitsura, lahat sila ay ganap na advanced na mga produkto. Anyway, ang misteryosong lalaki ay masasabing nagdala ng lahat ng pinakamahusay na siyentipiko at kagamitan sa mundo. Espesyalista sa mga pinakabagong high-tech na bagay. Sa loob ng Photon Force Laboratory. Shuyin, natapos mo na ba ang pagsasaliksik tungkol sa High-Energy Electron Collider? Pumasok si Hong Dali sa pintuan ng laboratorio at dumiretso kay Lin Chuyin. Una niyang binigyan ng mainit na yakap si Lin Chuyin, at pagkatapos ay nakangiting sinabi, naging abala ka sa mga araw na ito, hindi ba? Hindi masama. Si Lin Chuyin ay mayroon ng masayang ekspresyon sa kanyang mukha, na isang reaksyon na sa wakas ay lumitaw pagkatapos ng ilang buwan ng pagsasanay. Pagkatapos ng yakap, marahang hinayla ni Lin Chuyin ang sulok ng damit ni Hong Dali at sinabing, na kumpleto na ang pagsubok. Naniniwala ako na hanggat bahagyang binago ang shell, maaari itong may install sa Gulanxiu at Balsayon. Oo, hindi masama, hindi masama. Tumanggaw si Hong Dali ng may kasiyahan, pagkatapos ay hinayla si Lin Chuyin at hinalikan siya ng mariin, salamat. Si Lin Chuyin, na laging walang emosyon, ay namula, ito ay hindi masama. Si Lin Chuyin ay sa wakas ay mahihiya, mabuhay. Ang ika-1 ng Oktubre taong 2014 ay isang araw na dapat tandaan. Sa araw na ito, sa wakas ay nag-install si Gulanxiu ng maliit na high-energy electronic collision engine. Ang makina ng enerhiya na ito ay may banayad na kapangyarihan na 3 milyong volt at maaaring umabot sa 12 milyong volt sa pinakamataas nito. Maaari itong ganap na magbigay ng kasalukuyang kapangyarihan para sa mga ordinaryong operasyon ng Gulanxiu, at ang isang maliit na bahagi ng mga armas sa Gulanxiu ay maaari ding gamitin. Kasabay nito, nag-install din si Balsayon ng power engine, at hiniling ni Hong Dali sa hepe na kunin ito dati. Ang mga bagay na iyon, maliban sa 180 carrier ng sasakyang panghimpapawid, na hindi malulutas sa maikling panahon, ang super sports car na Dark Angel stainless steel ay na-disassemble din at na-assemble sa isang perpektong mecha. Matapos may install ang lahat ng power engine, tiyak na naglabas ng utos si Hong Dali, dalhin mo rito si Xiao Wang mo, magsaya tayo ngayon, haha. Kaya kinuha ni na Hong Dali, Lin Chuyin, at Wang Mo ang mecha, pinindot ni Hong Dali ang button, take off. Di nagtagal, ang tatlong mecha, salamat sa tuloy-tuloy na daloy ng high-energy electronic collider, ay dahan-daang lumipad na may dumadagandong na tunog. Noong una, hindi masyadong mabilis ang kanilang take-off speed, ngunit pagkatapos nilang masanay, unti-unting tumaas ang takbo ng tatlong mecha, at hindi nagtagal ay umabot sila sa taas na humigit kumulang 2,000 metro. Kung titingnan mula sa lupa, ang tatlong mecha, isang asul, isang pula, at isang itim, ay naging tatlong maliliit na tuldok. Xiao Momo, ano ang nararamdaman mo? Ngumiti si Hong Dali at nakipag-usap kay Wang Mo, natatakot ka bang pumunta sa universo? Dahil may Galaxy Super Robot Competition sa Galaxy Alliance, sa wakas ay nakumbinsi ni Hong Dali na ang mga magulang ni Xiao Wang Mo ay nagpaplanong dalhin din doon si Wang Mo. Ang batang ito ay sobrang henyo sa kontrol, sayang kung hindi siya isasama upang paglaruan. Huwag kang matakot. Napakatigas ng boses ni Wang Mo. Kinokontrol niya si Aster na tumayo ng matatag sa hangin at nakangiting sinabi, Brother Dali, masaya ba talaga ang Galactic Super Robot Wars sa universo? Posible ba? May panganib ba? Walang mapanganib tungkol sa mga bagay sa virtual na universo. Nakangiting sabi ni Hong Dali, sabay tayong magsaya, hehe. Kabanata 676, umalis sa lupa at tumungo sa universo. Ngayong mayroon ng power engine si Gulanxiu, natural na subukan ng mga armas na dala nito. Sa kasalukuyan, mayroong 2 armas na magagamit ni Gulanxiu.
Ang isa ay ang Space Wave Sword, isang malapit na sandata sa labanan, na may lakas ng pag-atake na 120,000 at may saklaw na 50 metro. Ang isa pa ay isang diversionary weapon, ang Space Crush Run, na may lakas ng pag-atake na 280,000 at may saklaw na 100,000 kilometro. Ang parehong mga armas ay napakalakas. Mariing pinunasan ni Hong Dali ang kanyang mga palad, at pagkatapos ay malakas na sinabi, Space Fluctuation Sword. Dapat sabihin na ang Gulan Shio ay napakasimpleng patakbuhin, mayroon itong neural connection system, ang kailangan lang gawin ni Hong Dali ay isipin ito sa kanyang isipan. Sa lalong madaling panahon, alam ni Hong Dali na kahit na ito lamang ang pinakamalakas na sandata sa Gulan Shio, ito ay kamangha-mangha pa rin. Sa harap mismo ni Gulan Shio, nagsimulang manginig ang espasyo. Una ay mayroong isang maliit na itim na tuldok, at pagkatapos ay unti-unting lumawak ang maliit na tuldok, at hindi nagtagal ay umabot sa diameter na mga 20 metro. Pagkatapos ay dahan-daang iniunat ng isang malaking itim na espada na nakakatakot sa sukdulan ang hawakan nito mula sa kalawakan. Sa sandaling hinawakan niya ang napakalaking espada na ito na 3 metro ang lapad at 25 metro ang haba, gumamit ng malakas na puwersa si Hong Dali at agad itong hinayla palabas ng subspace. Maging si Tang Long, ang matalinong mayordomo sa relo sa kalawakan ni Hong Dali, ay natigilan. Young Master Dali, saan mo nakuha itong robot mo? Isa itong sandata sa kalawakan. Tingnan mo itong hugis. Tingnan mo ang kapangyarihang ito, ang Galaxy Machine ang nangungunang mecha sa JOT tournament ay tungkol dito, tama? Hey, sa oras na ito, si Gulan Shio ay nakatayo sa universo na may hawak na isang higanteng espada ng pagbabago-bago ng kalawakan. Mukha siyang higanteng kayang buksan ang mundo. Casual na ibinato ni Hong Dali ang higanteng espada sa kanyang kamay ng ilang beses. Ang 25 metrong haba na espada ay nagdulot ng bahagyang pagbabago-bago sa espasyo, na sumasakop sa buong espasyo sa harap ni Gulan Shio. Lahat sila ay bahagyang napunit, tila isang piraso ng papel na pinutol gamit ang isang kutsilyo. Puri ng espasyo. Halos matakot ang mga mata ni Tang Long. Oh my God, Young Master Dali. Itong mecha mo. Iyan, maghintay hanggang makarating tayo sa Galaxy Alliance Center. Paano kung pupunta tayo sa mecha fighting competition? Pakiramdam ko sa iyong mecha, walang duda na makapasok ka sa top 8. Bilang matalinong mayordomo ni Dongfang Bubay, natural na umaasa pa rin si Tang Long na si Hong Dali, isang junior disciple na sumamba na kay Dongfang Bubay bilang kanyang senior, ay nasa kanyang puso. Ang mga makakasali sa kompetisyon ay natural na magkakaroon ng pagkakataong bawiin ang karangalan ng pagiging walang talo sa silangan. Ang iba ay maaaring matukso, ngunit ito ay malinaw na si Hong Dali ay hindi kailanman pupunta doon upang labanan at pumatay. Hindi ako pupunta. Sinabi ni Hong Dali na walang katotohanan, ako ay isang aliberga. Paano ako makakapunta doon? Sa ganoong uri ng kompetisyon, ang pakikipaglaban at pagpatay ay hindi ko espesyalidad. Ang aking kakayahan ay gumastos ng pera. Ngunit ang pera ay gagastusin. Sumigaw si Tang Long, kahit gaano karaming mana ang iwan sa iyo ng matandang Panginoon, hindi mo ito mapipigilan. Bakit ka nagkakagulo ng ganyan? Ang tuntunin ay ang pagpasok at paglabas. Ang alibughang paraan ay ang daan. Ngumuso si Hong Dali, nakakita ka na ba ng isang alibughang lumapit sa ring ng personal? Galit na galit ako sa'yo. Bamulong si Tang Long, ipinahayag ang kanyang galit, baliwalain ka. Wala siyang sinabi. Gusto kong maging pinakamalaking talunan sa universo, paano ako magiging napakaliit? Anong biro? Nakangiting sabi ni Hong Dali, at pagkatapos ay ibinato ang malaking Space Wave Sword pabalik sa subspace. Matapos makita ang kapangyarihan ng malapit na quarter na mga armas, karaniwang hindi na kailangang subukan ang Space Machine Cannon. Sa totoo lang, natatakot si Hong Dali na sirain ang lupa. Kapag nagkaroon siya ng pagkakataon sa hinaharap, susubukan niya ito sa isang hindi nakatira na asteroid sa universo. Subukan ang tubig. Kalimutan ang tungkol sa lupa. Si Hong Dali at ilang iba pa rito ay nag-eeksperimento sa makina, ngunit biglang sumigaw si Xiao Wangmo sa universo, Brother Dali, tingnan mo ito. Ang starship, nasaan na? Mabilis na tumingin si Hong Dali sa paligid, at sigurado, 3 maliliit na itim na batik ang lumitaw sa harap nila. Ang mga itim na butik ay umusad ng napakabilis, at pagkaraan ng ilang sandali, ang kanilang mabangis na mukha ay nahayag. Ito ang interstellar carrier na mahigit 20 kilometro ang haba, at dumating na ang ama ni Dika at ang iba pa. Sa wakas nandito na, hindi madali. Sa gabi, umuwi si Hong Dali. Nanunood ng TV kasama ang aking mga magulang. Dali, bakit hindi ka lumabas para maglaro ngayon? Bihira lang magsama-sama ang isang pamilya. Si Hong Wigyo ay hindi rin humarap sa mga gawain ng kumpanya. May hawak siyang tasa ng tsaa at humigup. Pagkatapos ay nagtanong siya, dumating na ba, ang ama ni Dika at ang iba pa? Well, yes. Huminga ng malalim si Hong Dali, ang misteryosong tiyuhin at ang punong tiyuhin ay nakikipag-chat sa ama ni Dika at sa iba pa, sa palagay ko. Sa loob ng ilang araw, kailangan nating maghanda upang pumunta sa universo. Okay lang na ibigay ang mga bagay at magsagawa ng negosyo at pangangalakal doon.
Ang susi ay nakumpleto na ang alibughang misyon ni Hong Dali, at may mga 40 araw pa ang natitira. Kailangan nating pumunta sa universo ng mabilis, kung hindi, magkakaroon tayo ng malaking problema mamaya. Handa ka na bang umalis ngayon? Sumakit ang ilong ni Lan Roxy sa tagiliran. Ang munting alibughang anak na ito ng sarili kong pamilya ay lumaki na. Hindi na siya kayang saluhin ng lupa, at ang kanyang kinabukasan ay ang dagat ng mga bituin. Kaya lang sa Earth, masyadong maliit ang stage. Gayunpaman, kahit na alam niya na ang kasalukuyang lakas ni Hong Dali ay hindi magdudulot ng anumang pinsala sa universo, medyo nag-aalala pa rin si Lan Roxy. Pagkatapos ng lahat, ang mga magulang ay mag-aalala pa rin kapag ang kanilang anak ay wala sa bahay, sa takot na siya ay mabuli sa universo, o na siya ay makatagpo ng anumang panganib. Talagang, tumingin si Hong Dali kay Lan Roxy. Sa totoo lang, kahit na naglakbay siya sa oras at espasyo, pumunta siya rito, ngunit talagang mabait sa kanya sina Hong Wigyu at Lan Roxy, at talagang tinuturing niya sila bilang kanyang biolohikal na ama at ina. Huminto si Hong Dali, at pagkatapos ay inaliw siya, actually, okay lang. Makapasok din ako sa Galaxy Virtual Network pagdating ko doon. Kasama si Dika dito, nakakabalik ako palagi once a month. Tapos mom and dad, can you see me? Please tell me that you are safe or something. Bueno, ang bata ay matanda na at ang kanyang mga pakpak ay malakas. Tinapik ni Hong Wigyu ang balikat ni Hong Dali, hindi na lang lupa ang kinabukasan mo. Magsikap ka. Huwag mo kaming ikahiya mga Earthlang, kung sino man ang maglakas loob na mangbuli sa iyo ay mapaparusahan. Tandaan lang na unahin ang kaligtasan. Oo, tatandaan ko. Mabangis na tumanggo si Hong Dali. Maaga kinaumagahan. Si Hong Dali ay nag-aalmusal kasama ang kanyang pamilya. Pagkatapos kumain ng almusal na ito, aalis na sana siya sa lupa at sundan si Dika at ang iba pa sa tunay na sentro ng Milky Way ang gitnang planeta ng Galaxy Alliance. Halika, kumain ka pa. Habang papaalis na sila, medyo namumula ang mga mata ni Lan Roxy. Bagaman si Hong Dali ay tinatrato ngayon bilang isang tunay na Diyos ng mga tao sa lupa, wala pa rin siya sa tahanan. Hindi makabitaw si Lan Roxy. Nagsumikap siyang mamulot ng pagkain para kay Hong Dali, na itinambak ang mangkok ng bigas ni Hong Dali. Tama na, tama na. Pinuno ni Hong Dali ang kanyang bibig ng desperadong. Kung tutuusin ay busog na siya, ngunit hindi maibabalewala ang pag-aalala ng kanyang ina. Mas gugustuhin pa niyang mabusog kaysa mabusog siya, di ba? Tumigil ka sa pagkurot, nakangiting sabi ni Hong Wigyu, kung kinurot mo ulit, maaari mong sakalin ang tao hanggang mamatay. Okay, sabi ni Hong Wigyu na maganda ang unang pangungusap, ngunit ang sumunod na pangungusap ay nagpalala lang, naaalala ko si Dali, gusto mong uminom ng soy milk sa lungsod, kasambahay. Magpadala ka ng isang tao sa lungsod upang bumili ng isang tasa ng soy milk. Okay, sir. Kaya makalipas ang 10 minuto, nasiyahan si Hong Dali sa soy milk na nagkakahalaga ng $100 bawat tasa. Tinatapik ang kanyang tiyan, busog na busog ako. Ang palm ay nalalapit, at ang 1,000 salita ay walang kabuluhan. Sa huli, niyakap lang ni Lan Roxy si Hong Dali ng mahigpit sa kanyang mga bisig at sinabing, Dali, nasa universo tayo. Paano kung hindi ka sanay, bumalik ka kaagad. Mag-ingat sa lahat. Oo. Huwag kang maging matapang kapag may nangyari. Kung hindi mo kaya, sumuko ka na lang. Medyo paos din ang boses ni Hong Wigyu, huwag kang mag-alala sa pag-alis sa Qingshan. Panggatong, walang kasing halaga sa kaligtasan. Mahirap sabihin kung anong uri ng mga mabangis na tao ang mayroon sa universo, kaya natural na mas mahusay na panatilihin ang isang mababang profile. Huwag kang mag-alala, marahas na sumangot si Hong Dali, nagsasayang lang ako ng pera sa buong araw, sinong makikigulo, hehe. Oo, panatilihing low profile. Tumanggo si Lan Roxy. Okay, Dad. Mom, tumingin si Hong Dali sa kanilang dalawa ng malalim at sinabing, kung gayon ay aalis na ako. Baka mabalisa sila dahil sa paghihintay. Ang pamilya ng tatlo ay dahan-daang tumayo at naglakad papunta sa plaza sa harap ng Hangu Villa. Sa itaas, naghihintay na ang lahat doon. Huwag kang mag-alala. Huminga ng malalim si Hong Dali, madalas akong babalik sa hinaharap. Nanginginig ang espasyo. Pasimplehin lang, walang problema. Ang aming munting alibughang anak ay hindi magagapi. Pinunasan ni Lan Roxy ang gilid ng kanyang mga mata, fair na. Agad na sumakay si Hong Dali at ang kanyang grupo sa maliit na spaceship ni Dika at dahan-daang lumipad. Hanggang sa hindi na makita ang sasakyang pangkalawakan ay bamulong si Hong Wigyu, Roxy, mayroon kaming isang mabuting anak. Talagang. Matalim na tumanggo si Lan Roxy, abutin ang lupa at pumunta sa universo. Sa pagkakataong ito ang mga taong pumunta sa universo kasama si Hong Dali ay maingat na pinili at maingat na inayos, sa kabuuan ay 48 tao. Ang Hong Dali, ang ganap na core, ay natural na kailangang isama. Pagkatapos ay nariyan ang kasintahang si Tang Moxon at ang Diyosa na si Li Nianwei. Walang malaking silbi ang pananatili nila dito sa Earth. Mas mainam na makipagsapalaran kasama si Hong Dali sa universo sa totoo lang, talagang nag-aalala si Tang Moxon tungkol sa paghiling kay Hong Dali na gumala sa universo ng mag-isa.
Ang maliit na babae ay ngayon ang puso ko ay kay Hongdali, at kung hindi ako aalis, hindi ako mananatiling ligtas sa lupa. Hindi na magdetalye si Lee Nainwei. Sila ang pinakaunang miyembro ng koponan ng Hongdali. Natural, pupunta siya saan man pumunta si Hongdali. Kung hindi, si Hongdali ay walang kahit isang una na matutulog, na magiging napaka-depress. Lin Chuyin at Zhang Yi, Lin Chuyin ay kailangang patuloy na makisali sa teknolohiya sa mundo at pag-aralan ang Thunder Angel. Gusto ni Zhang Yi na pag-aralan ang mga gene ng Zerg sa universo, kaya hindi sila pumunta. Sa kabilang banda, si Lucifer, ang anghel ng kapahamakan, dahil ang kanyang pagkakakilanlan ay kilala na ng pinuno, mas mabuti para sa taong ito na may kapangyarihan ng sumpa na manatili sa Hongdali. Ang isa sa dalawa ay may hindi magagapi na lucky star, at ang isa naman ay nakatitig kung sino ang buntis. Tiyak na sila ang pinakamahusay na kombinasyon sa mundo ng walang paliwanag. Natural, lahat ng siyam na masasamang tao ay susundan siya. Kung wala sila, maaaring hindi magawa ni Hongdali ang maraming bagay ng mag-isa. Hindi pumunta sila Wangker dahil kailangan niyang magsanay ng Huan Mo Lu sa Earth at tinuruan din si Xiaobai Heko kung paano magsanay ng martial arts. Sa kabilang banda, si Levi's, ang pinuno ng apat na emperador, ay inayos ng pinuno na sumunod kay Hongdali bilang bodyguard. Anyway, sa kanyang kasalukuyang pisikal na lakas, siya ay isang malakas na tao sa universo, kaya tiyak na siya ay magiging kapaki-pakinabang. Pagkatapos noon, oras na para kontrolin ang batang henyo na si Wang Mo. Tiniyak ni Hongdali na isama siya dahil gagamitin niya ito sa paglalaro ng robot battle doon. Sa wakas, nariyan ang bagong henerasyon ng mga kabataan tulad ni James sa Hollywood. Ngayong sinasamba na si Hongdali bilang isang tunay na Diyos, natural na hindi nang ahas si James na magkaroon ng anumang problema sa kanya, kaya inayos ng dalawang partido ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan, at kasama ang isang maliit na grupo ng pelikula at musika na ipinadala ng Kaiwei Film and Television sa langit na bahagi sa lupa, nabuo ang isang maagang yugto. Ang pangkat na nag-explore sa universo. Hongdali, Tang Moxon, Lee Nainwei, Lucifer, Levi's, Nine Doglegs, at 34 na miyembro ng Kaiwei Hollywood, sa kabuuan ay 48 tao. Dalawa lang ang dala ni Mecha Hongdali, si Gulan Xiu at ang Dark Angel ni Wang Mo. Kung saan mayroong Hongdali, mayroong mga hayop kaya ang maliit na tigre na Gundam ay kasama rin niya. Siyempre, ginugugol nito ang halos lahat ng oras nito sa pagtulog. Young Master, pagkatapos sumakay sa spaceship, dahan-daang lumapit si Ling Xiaoyi at sinabi ni Mr. Chief na ayon sa ayos ng boss, naghanda siya ng kabuuang isa para sa iyo, Young Master. Siyempre, sinabi rin ni Mr. Chief na kung wala ka talagang pera, maaari mong isaalang-alang ang pagpapalit ng mga Power B na ito sa mga Galaxy Coins. Oo, naiintindihan ko, nakangiting sabi ni Hongdali. Dapat walang kakapusan sa pera, punta muna tayo sa lugar tapos pag-usapan. Chapter 677, medyo malaki ang stage na ito. Napakabilis ng paglipad ng sasakyang pangkalawakan ni Dika, at sa maikling panahon, nakapasok na ito sa universo. Sa universo, mayroong 3 malalaking interstellar carrier na nakapark. Pagdating ng spaceship ni Dika, bumukas ang outer hatch ng mothership, mabilis na lumipad ang spacecraft papunta dito, at nagsara ang hatch. Dito nagsisimula ang galactic journey ng Hongdali. Sa loob ng mothership island. Umupo si Hongdali sa sofa, at ang ama ni Dika na si Gram ay ngumiti at nagsabi, Master Dali, pagdating mo sa Galaxy Alliance, dapat panatilihing mababa ang lahat, lalo na ang Dali Beans. Hindi mo ito maibibigay ng basta-basta. Ang paglalakbay na ito, malaki ang nakuha ni Gram sa kanyang paglalakbay sa Earth. Mayroong maraming mahahalagang maliliit na bagay sa pamana ni Dongfang Bubay. Upang magkaroon ng magandang relasyon sa kabilang partido, binigyan sila ng misteryosong lalaki ng isa pang 500 power beans, na 5 milyon. Sa pangkalahatan, sa pagkakataong ito ang Grams The Trip to the Earth ay gumawa ng maliit na tubo na humigit kumulang 10 milyon, na lampas sa inaasahan, kaya natural na kailangan nilang mapanatili ang isang magandang relasyon sa gayong Diyos ng kayamanan. Oo, alam ko. Hindi naman tanga si Hongdali, susubukan kong maging low profile kung gayon, hanggat maaari. Hanggat maaari. Kinurot ni Tang Moxon ang kanyang mga labi, kakaiba iyon. Nakaalis na kami sa airspace kung saan naruroon ang lupa. Si Gram ay tumingin sa bintana, lahat, humanda, magsisimula na ang space shock. Hindi nagtagal, binuksan ng 3 star carrier ang kanilang mga protection na takip, at ang tunog ng mga makina ay dumagundong. Pagkatapos, nagkaroon ng space shock mula sa mothership. Countdown. 10, 9, 8, 7. Tumingin si Hongdali sa labas ng mundo. Sa oras na ito, wala na siyang makita. Tanging ang purple protective wall lang ang nakikita niya na unti-unting dumidilim. Ito ay space shock. Nakangiting sabi ni Hongdali. 3, 2, 1. Sa malawak na mabituing kalangitan ng universo, ang 3 interstellar carrier ng Gram. Ang espasyo ay biglang pumihit, tupi, naunat, at pagkatapos ay naging isang maliit na punto at nawala sa isang iglap. Boom! Naramdaman ni Hongdali ang marahas na pagyanig ng spacecraft, at pagkatapos ay tila hindi komportable ang lahat.
Kasabay nito, dumating ang boses ng sistema sa aking isipan. Mga pagbabago sa gravity. Ayusin ang status ng host. Nakumpleto ang pagsasaayos, kasalukuyang status ng host, lakas 100, liksi 100. Reaksyon 100. Well, ito ay talagang isang pare-parehong 100, ngunit ito ay parang iba. Tumingin si Hongdali sa paligid at mabilis na naunawaan ang lahat ng kanyang mga katangian ay pare-pareho sa 100, na nangangahulugang ang mga ito ay 100 sa anumang kapaligiran. Ibig sabihin, sa lupa, na may gravity ng lupa, ang kanyang kabuuang mga katangian ay 100. Ngunit sa universo, ang gravity ng bawat planeta ay iba, ngunit siya ay 100, 100 pa rin sa kapaligiran na iyon. Sa madaling salita, kahit na ito ay 10,000 beses na gravity. Ang iba ay maaaring nadurog ng gravity, ngunit si Hongdali ay maaari pa ring buhayin at sumipa. Hindi ba ito kahanga-hanga? Sa loob ng spaceship, Dali, habang nakatingin kay Hongdali na hindi nag-react, nagulat na sinabi ni Dika, ang espasyo ay nanginginig, bakit hindi ka man lang nakakaramdam ng anumang discomfort? Hindi. Ngumiti si Hongdali at sinabing, parang, maganda pa naman, eh. Ang taong ito ay talagang mas masahol kaysa sa iba. Dika expressed that he was very hurt, you are so fierce even in interstellar travel. If it were someone else. Aniya at tumingin sa isang tabi. Si Lucifer, na samuka na, ay nagsabi, sila ay katulad niya. Well, parehong 100 ang health index ni Tang Moxon at Lee Nianwei, ngunit napakaswerte nilang napanatili ang kanilang hitsura. Humigit kumulang na yumanig ang mothership pagkaraan ng halos 1 oras, unti-unting binawi ang protective shield at ang buong mothership ay naging matatag. Ang space oscillation ay matagumpay at nakapasok sa gitna ng kalawakan. Ang imahe ni Mr. Tang Long, ang walang talo na matalinong tagapangasiwa ng silangan, ay lumambot sa gitna ng mothership at sinabing, 836 na milyong kilometro ang layo mula sa gitna ng Galaxy Alliance. Maswerte ka. Bago mag-login sa spacecraft, hiniling ni Tang Long He na kunin ang control system ng 3 mothership. Pagkatapos ng lahat, bilang matalinong mayordomo ni Hongdali, kailangan pa rin niyang maging responsable para sa kaligtasan ni Hongdali kaya walang mas ligtas na paraan kaysa direktang kontrolin ang paglipad ng mga mothership. Oh, ayan na. Si Hongdali ay hindi naging masyadong sensitibo sa mga numero, gaano katagal bago makarating doon. Ayon sa bilis na 30,000 kilometro bawat segundo, aabutin ito ng halos 465 minuto, na 7 oras at 40 minuto. Tumawa si Tang Long at sinabing, kaya sinabi kong maswerte ako. Napakabilis. Nagulat ang lahat sa Earth. Mula sa lupa hanggang sa gitna ng Milky Way, kasama ang mga oscillations sa kalawakan, ito ay tumatagal ng wala pang 9 na oras. Kung ganoon ang kaso, walang problema sa pag-uwi minsan sa 1 linggo. Siyempre, pera ang pinakamalaking problema. Ito ay isang kaso ng good luck. Nakangiting sabi ni Graham, kung hindi ka pinalad, malamang na kailangan mong magdagdag ng ilang mga zero sa dulo. Normal na tumakbo sa loob ng 1 o 2 buwan. Oh, tinapik ni Hongdali ang kanyang dibdib, okay lang, okay. Kung hindi, kung siya ay nasa kalsada sa natitirang oras, siya ay magiging ulo ng baboy sa oras na siya ay dumating sa gitnang planeta ng Galaxy Alliance. Ang 9 na oras ay hindi mahaba o maikli. Matapos makatulog ng 2 si Hongdali. Mayroong 30 minuto pa bago natin marating ang gitnang planeta ng Milky Way ang Silver Blue Superplanet. Sabi ni Tang Long. Malapit na ba? Tulala si Hongdali na umakyat mula sa kondongan ni Lee Nianwei at sinabing, nakikita mo ba kung ano ang hitsura nitong Silver Blue Superplaneta? Okay. Tumango si Tang Long, iyon ang exterior holographic projection. Di nagtagal, sa lupa sa gitna ng command center ng mothership, lumitaw ang isang holographic projection ng pilak asul na higanteng planeta sa gitna ng Milky Way. Ipinaliwanag ni Tang Long, ang pilak asul na higanteng planeta ay may diameter na 35 milyong kilometro, na katumbas ng 25.28 beses ang diameter ng araw. Nang marinig ito, agad na hinawakan ni Hongdali ang kanyang ilong isang diameter na katumbas ng diameter ng araw. Isang malaking planeta na may diameter na higit sa 25 beses. Tamang-tama, sa sandaling mailagay ang isang bagay sa universo, ang laki nito ay ganap na mag-iiba. Sa oras na ito, isang napakalaking planeta ang unti-unting lumitaw sa lupa sa gitna ng isla. Ang ibabaw ng planetang ito ay nagniningning na may magandang liwanag tulad ng aurora sa lupa, at sa labas lamang ng higanteng ito, may 3 asteroid na maraming beses na mas maliit kaysa dito, umiikot sa paligid nito, na dapat itong Silver Blue Super ang satellite ng planeta. Ang planetang ito ay ang gitnang planeta ng Galactic Alliance, ang Silver Blue Superplanet. Sinimula ni Tang Long na ipakilala ang iba't ibang data ng Silver Blue Superplanet, kung ihahambing sa Earth, ang gravity nito ay halos 1 punto ng Earth's 1 o 4 na beses, ang oxygen content sa atmosfera ay bahagyang mas mataas kaysa sa Earth, accounting para sa tungkol sa 35%. Karamihan sa ibabaw ng Silver Blue Superplanet ay binubuo ng mga lawa at karagatan. Ang lupain ay katumbas ng 1.3% na bahagi ng rehiyon. Milky Way,
Mayroong 5 magagandang lawa, na pinangalanang East Galaxy Lake, South Galaxy Lake, West Galaxy Lake, North Galaxy Lake at Middle Galaxy Lake. Ang lawak ng East Galaxy Lake ay humigit kumulang 71,930 billion kilometro kwadrado, kung saan ang lupain ay 104,624,800 billion kilometro kwadrado. Originally, ang sinabi niya noon ay madaling tanggapin ni Hong Dali, ngunit nang banggitin niya ang mga numero, biglang natarante si Hong Dali. Kumurap lang. 1,046,248 billion square kilometers. Desididong kinuha ni Hong Dali ang kanyang calculator at kinalkula ito saglit. Natakot ang teritoryo ng halos 11 milyong langit. Tang Moxon, Li Nianwei, Ling Xiaoyi. Upang maging tumpak, ito ay 10,878,416 na langit. Tang Long He smiled at sinabi, paano? Malaki, di ba? Ito ay hindi lamang malaki, ito ay halos walang hangganan, okay. Okay, medyo malaki ang stage na ito. Sabi ni Hong Dali. Ngayon na naiintindihan na natin ang pangunahing sitwasyon, mayroon tayong pera at tao, ang susunod na hakbang ay maghintay para sa landing. Mayroong panlabas na holographic projection sa islang barko na ito. Napatingin ang lahat sa eksenang nasa harapan nila at kitang-kita nila na ang Silver Blue Superplanet ay palapit ng palapit, halos papalapit na sa atmosfera. Dahil napakalaki ng Silver Blue Superplaneta, lahat ng uri ng eksena ay walang katapusan at napakarilag. Unti-unting damaloy ang lahat ng uri ng magagandang kulay, tila isang likidong bahaghari. Bueno, nakipag-ugnayan kami sa planetary traction signal. Sinabi ni Tang Long, maghahanda kami para sa landing sa ilang sandali. Ang aming destinasyon ay ang Dana Interstellar Carrier Port sa East Galaxy Lake. Sinabi niya at nagbiro nga, magiging handa na tayo sa paglapag sa isang sandali. Huwag takutin ang iyong pantalon, bata. Oo, huwag kang mag-alala, sagot ni Hong Dali, suot ko ang aking sinturon. Pagdating sa isang planeta, lalo na sa isang superplaneta tulad ng Silver Blue Superplaneta sa gitna ng Galactic Alliance, ang spaceship talagang imposibleng pabayaan itong lumipad, dapat itong pumasok sa docking port. Kung hindi, ano ang dapat nating gawin kung ang mga mothership ay lumipad sa buong kalangitan at takutin ang mga bata? Kahit na ang mga bata ay hindi natatakot, hindi magandang takutin ang ilang mga bulaklak at halaman. Maya-maya, yumanig ang Star Carrier. Ito ang palatandaan na ang Star Carrier, na mahigit 20 kilometro ang haba, ay pumasok sa atmosfera ng Silver Blue Superplanet. Sa pamamagitan ng sabay-sabay na ipinadala na panlabas na holographic projection, ang lumitaw sa mga mata ni Hong Dali ay isang napakalaking Silver City. Ito ay isang napakagandang port city. Mayroong isang malaking bilang ng mga siksikan na sasakyang pangkalawakan na nakapark sa bay. Kung titingnan mo ito ng casual, makikita mo na hindi hihigit sa 3 o 4,000 barko. Itinuro ni Tang Long ang isa sa mga spaceship na mukhang kasing laki ng mani at sinabing, ang spacecraft na ito ay isang third-class na interstellar spacecraft na may kabuuang haba na 36 na kilometro. Narito lamang ang isang interstellar spacecraft na may kabuuang haba na 36 na kilometro. Ang laki ng mani. Pagkatapos ang kabuuang lugar ng port city na ito, na sa kasalukuyan ay tila higit sa 50 metro ang lapad. Ay tumangkad sa isang iglap, tama. Inisip lamang ni Hong Dali na hindi katakataka na hindi siya kayang tanggapin ng lupa. Walang sapat na lugar ang alibughang pamilya. Wahahahaha. Sa madaling salita, ang periphery ng lugar na ito ay ang daungan kung saan nakaparada ang malaking interstellar carrier. Patuloy na ipinakilala ni Tang Long si Hong Dali, karamihan sa mga robot dito ay may pananagutan sa pagdadala ng mga bagay, at walang makikita. Maghintay hanggang sa pumasok ka sa loob para makita ang mga tao. Isang lugar ng pagtitipon. Siya nga pala, young master, saan mo ba planong manirahan sa simula? Saan mag-aayos? Speaking of which, ito ay talagang isang problema. Katumbas ito ng pagpili ng base area, at kailangan mong pag-isipang mabuti. Well, paano kung manirahan dito? Nag-isip sandali si Hong Dali at pagkatapos ay nagtanong, ang daungan ay medyo maunlad. Kabanata 678 VIP Hierarchy. Ang Dana Starship Mothership Port ay talagang hindi isang napakagandang lugar upang manirahan bilang isang lungsod. Alam din ni Tang Long na nagdilim ang mga mata ni Hong Dali nang dumating siya rito, at sinabing, mas mabuting pumunta sa pangunahing lungsod ng Shinra sa loob pa. Ito ay isa sa 3,612 pangunahing lungsod sa East Galaxy Lake. Ito ay dapat na medyo high-end. Tingnan, kung umabot ito sa antas ng universo, iba ang antas 3,000. Isa sa 612 pangunahing lungsod. Napakataas. Sa oras na ito, tumanggo rin si Graham at sinabing, ang pangunahing lungsod ng Shinra ay sumasaklaw sa isang lugar na humigit kumulang 4.73 milyong kilometro kwadrado. Ito ay napakamaunlad. Ang aming tanggapan ng Galon Star ay naruroon din. Ito ay talagang napakahusay. Well, ang lawak ng isang pangunahing lungsod ay katumbas ng kalahati ng kaharian ng langit. Sa pagkakataong ito ay sapat na ang lugar. Tayo'y tumakbo, alibughang anak. Okay, fair na. Pumayag naman agad si Hong Dali. Sa loob ng malaking pwesto.
Mabagal na lumapag ang starship ni Graham at hindi nagtagal ay huminto sa tubig. Upang sabihin na ang docking port na ito ay talagang kailangang itayo sa tubig, kung hindi man kung ang naturang interstellar carrier, na higit sa 20 kilometro ang haba, ay nakaparada sa lupa, hindi ito kakayanin ng lupa. Bukas ang hatch. Well, ang sarap sa pakiramdam. Si Hong Dali at ang iba pa ay lumabas sa spacecraft, at lahat sila ay huminga ng malalim ng sariwang hangin, mataas ang kalidad ng hangin, walang ulap, mabuti. Ngayong nakarating na sila sa dulo ng field, kinuha ni Graham sina Dika at iba pa. Sabik na bumalik at tunawin ang mga benepisyong ibinalik mula sa Earth, sa madaling salita, lilibot sila sa Dynaport at dadaan sa mga formalidad, at pagkatapos ay pupunta sa kanilang tunay na base dito ang pangunahing lungsod ng Shinra. Dali, nakangiting sabi ni Dika, sasamahan ko muna ang tatay ko. Sa patnubay ni Mr. Tang Long, dali, maaari kang pumunta sa pangunahing lungsod ng Shinra upang humanap muna ng matutuluyan, at pagkatapos ay makipag-ugnayan lang sa amin ng direkta. Narito ako kapag tinawag mo ako. Sa bagay, may sarili naman siyang trabaho. Bagamat handa si Dika na maging alipin ni Hong Dali, ngayong mayroon na siyang Tang Long, hindi na niya kailangang masyadong mabalisa kung tutuusin, ang dami ng impormasyon ni Tang Long ay hindi man lang higit sa kanya. Okay, walang problema. Sa oras na ito, ang Gulanshio at Astena Steel ay ibinaba na, at bago sila umalis, binigyan ni Dika si Hong Dali at iba pa ng dalawang maliliit na spaceship sa antas ng planeta para sa transportasyon. Kaya naghiwalay sila. Ang lahat ay abala muna sa kani-kanilang mga bagay. Sa pangunguna ni Tang Long sa koponan, si Hong Dali ang nagpilot sa sinaunang Lanshio, si Wang Mo ang nagpilot sa Dark Angel, at si Dogleg Lee ang nagpilot sa planeta-class na maliit na spacecraft. Nag-set out na ang lahat. Ang pangunahing lungsod ng Shinra ay 32,000 kilometro sa silangan ng dito. Ito ay tumatagal ng halos 4 na oras upang lumipad sa bilis ng isang spaceship. Inutusan ni Tang Long ang lahat na lumipad sa silangan, na nagpapaliwanag habang lumilipad siya, ang pangunahing lungsod ng Shinra ay ang The Earth ay ang lugar ng pagtitipon para sa mga maharlika ng tao sa 2,400 sa mahigit 30,000 intelligent na planeta sa buong Eastern Galaxy, kaya ang lahat ay hindi madidiscrimine kapag nakarating na sila doon, hindi pa banggitin ang anumang kakaibang pagtrato. Mas madali itong gawin. Oo, naiintindihan ko, tumanggo si Hong Dali, sa madaling salita, ito ay katumbas ng ating Chinatown sa langit, tama ba? Talagang. Bumalik si Tang Long na may ngiti. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa saklaw ng pangunahing lungsod ng Shenluo. Sinabi ni Tang Long, okay, pagkatapos matanggap ang signal, bumaba na tayo. Una, pumunta sa Shenluo Traffic Management Office para iparada ang transportasyon at kumpletuhin ang mga pamamaraan. Ito ay halos katumbas ng intersection ng Heavenly Kingdom Expressway. Dahil sa likas na katangian ng toll station, ang maliit na sasakyang ito ay magagamit lamang sa lungsod pagkatapos ng rehistrasyon, kung hindi, ito ay magiging isang gangster. Oo, okay. Pumayag naman agad si Hong Dali. Pagkalapag, sunod-sunod na bumaba ng sasakyan ang lahat. Ito ay parang paliparan na lugar na sumasaklaw sa isang lugar na humigit kumulang 200,000 metro kwadrado. Napapaligiran ito ng mga sasakyang pangkalawakan at meka sa lahat ng laki na nakaparada sa lahat ng dako. Ang malalaki ay 20 hanggang 30 metro, at ang mas maliit ay 5 o 6 na metro. Napakaganda ng itsura nito. Hello sir, lumipad sa isang maliit na sasakyang panghimpapawid na may sukat na 2 metro ang isang staff na nakasuot ng gray-blue na uniforme na kamukha ng isang traffic police sa Earth. Nang makalapit na sila, bumaba sa eroplano ang staff. Tiningnan siya ni Hong Dali pataas at pababa. Siya ay may taas na 1.7 metro na may bahagyang pulang balat. Sinabi niya sa matatas na universal na wika, "Welcome to the Shinra Interstellar." Paliparan. Isa akong staff dito. Mangyaring sundin ako upang mag-apply para sa isang permit na gamitin ang airspace ng Shinra City. Pagkatapos, nag-a-apply. Para sa permit, ang iyong mecha at spaceship ay hindi ituring na mga iligal na target at inaatake ng Shinra Patrol robots. Habang papunta rito, nakipag-usap sandali si Tang Long kay Hong Dali tungkol sa mga patakaran dito. Sa madaling salita, kung hindi ka mag-apply para sa isang permiso sa paggamit ng airspace, kahit na ang mga sumasalakay na mga kaaway ay direktang sisirain ng mga patrol robot, at ang mga kahihinatnan ay magiging napakaseryoso. Oo, walang problema. Pinitik ni Hong Dali ang kanyang mga daliri, gumawa, 100. Sumugod si Dogleg Lee, naglabas ng isang galaxy coin na may halagang 100 yuan at ibinigay ito sa staff, nakangiti, "Excuse me, ito ay isang reward mula sa Young Master, please keep it." Napatulala si Tang Long, "Good boy, Young Master, actually ang reward ay 10 yuan lang. Makakakuha ka ng 100 yuan ngayon." 10 yuan. Napakamahal nito, sabi ni Hong Dali nang may pag-aalipusta, ang maaaring lutesin ng 10 dolyar ay nagkakahalaga ng 100. Mabuhay ang tunay na sikreto ng alibughang anak. 100 mga barya ng galaxy. Sure enough, pagkatapos tanggapin ang tip, biglang nagningning ang mga mata ng staff. Nagtrabaho siya dito ng 1 buwan, at ang sweldo niya ay halos 800 galaxy coins lamang. Sa katunayan, ito ay isa ng napakagandang trabaho.
Bilang resulta, ang mahiwagang binata na ito ay talagang nagbigay ng gantimpala sa kanyang sarili ng 100 yuan sa sandaling magkita sila. 100 mga barya sa Galaxy. Hindi maliit na halaga. Sir, oh, mahal na panauhin, mangyaring sumama sa akin. Kung hindi, ang pera ay maaaring gumawa ng lahat ng pagkakaiba. Kolektahin ang tip na 100 yuan, at ang ugali ng staff ay lubos na gumagalang, sa iyong kapasidad, ang mga ordinaryong channel ay talagang hindi angkop, kaya espesyal kaming naghanda ng isang VIP channel dito, partikular na upang makatanggap ng mga kilalang bisita tulad mo. Sinabi niya sa communicator sa tabi ng kanyang bibig, dumating na ang isang VIP na bisita, ipadala ito kaagad. May naririto para sunduin ka. Bueno, ang oras ay pera, aking kaibigan. Humalaklak si Hong Dali at itinaas ang kanyang kilay. Hindi nagtagal, dumating ang tatlong napaka-high-end na sasakyang panghimpapawid. Ang ganitong uri ng sasakyang panghimpapawid ay halos 10 metro ang haba. Sa paghusga mula sa pagsasaayos sa loob, ito ay medyo maluho at komportable. Para sabihin na ang VIP level na treatment na ito ay talagang iba sa ordinaryong treatment. Ipinahayag ni Hong Dali na siya ay lubos na nasisiyahan, gumawa, 100 para sa bawat tao. Kaya, tulad ng mga magsasaka na bumalik upang suriin ang kanilang sariling teritoryo, ganap na binaliwala ni Hong Dali at ng kanyang partido ang 12-12 ng metrong haba ng pila sa opisina. Ang koponan, na sinundan ng 6 na nagpapasalamat na miyembro ng kawani, ay direktang naglakad patungo sa eksklusibong VIP channel sa loob. Ang mga tao saan man sila dumaan ay nakakuha ng atensyon, at maraming tao ang bamulong, tingnan mo, tingnan mo, may pumunta sa VIP channel. Mukhang napakahusay ng binata sa harap. Hindi yan ang VIP channel. Pero hindi lahat ay qualified na makapasok. Hindi na kailangang pumila, at napakaganda rin ng iba't ibang benepisyo. Mas mabuting huwag mo nang tingnan kung anong landas ang tatahakin ng lakas mo. Nakakasira ng self-esteem mo. Bamulong si Tang Moxen kay Li Nianwei. Ang sabi, ang lalaking ito na si Dali ay talagang isang master na hindi malulungkot saan man siya magpunta, at isa rin siyang mayaman pagdating niya rito. Ngumiti si Li Nianwei at bamulong, young master, ito ang pinakamakapangyarihang bagay, haha. Hindi nagtagal, pagkapasok sa VIP exclusive office, lumapit ang unang staff at bamulong ng ilang salita. Biglang lumiwanag ang mga mata ng manager at lumapit siya sa amin at nakangiting sinabi, "Oh, andito na po ang aming kagalang-galang na panauhin. Maupo kayo, maupo kayo." Bueno, hindi masama, sabi ni Hong Dali na nasisiyahan sa kanyang saloobin, daang gantimpala. Masaya ang lahat. Matapos makaupo ang lahat, tiningnan ng mabuti ni Hong Dali ang lugar. Sa madaling salita, ang mga pasilidad ay hindi masyadong naiiba sa mga nasa Earth. May mga sofa, coffee table, bonsai, TV, at iba pa. Ngunit ang nilalaman ng teknolohiya ay mas malaki kaysa sa Earth, halimbawa, ang hitsura ng babaeng responsable sa paghahain ng tsaa at pagbuhos ng tubig. Napakasarap sa pakiramdam ng robot. I wonder what your distinguished guest is called. Saan siya galing? Umupo ang lahat, at nakangiting nagtanong ang Katie. Wala, kung kailangan mo ng anumang tulong, magtanong lang, at ipinapangako kung tutulungan mo ang iyong natatanging panauhin. Ang pangalan ko ay Hong Dali, sabi ni Hong Dali, mga taong Telen. Sa mga salita ni Tang Long, ang mundo ay kakakonekta lang sa universo, at ang partikular na lokasyon ay dapat panatilihing lihim upang maiwasan ang mga taong gustong samantalahin ang lupa, kaya pinili nilang gumawa ng mga maling pahayag. Ang mga tao ng Telen ay halos magkatulad sa mga tao sa Earth, at ang teknolohiya ng Telenshing ay medyo mataas, na maaaring maiwasan ang maraming problema. Ah, haha, naiintindihan ko, naiintindihan ko. Pagkatapos ng maikling pagpapalitan ng mga pagbati, ipinakilala ng tagapangasiwa sa Hong Dali ang mga serbisyong VIP na kasalukuyang magagamit. Ang mga VIP na mayroon kami rito ay nahahati sa mga unang antas na VIP ng 5,000 Galaxy Coins, at 10,000 Galaxy Coins. Level 2 VIP ng Galaxy Coins, Level 3 VIP ng 20,000 Galaxy Coins, Level 4 VIP ng 5 Coins, Galaxy Zero, at Galaxy Level 0 na 30,000 VIP. Mga barya. Pinangalanan ng bata ang 5 antas ng mga VIP na ikanalito ni Hong Dali. Well, napakaraming VIP level ba ang lugar na ito? 5 buong antas. Sa pagtingin sa ekspresyon ni Hong Dali, ang Katie wala ay medyo hindi mapakali. Nag-apply siya para sa isang VIP, ngunit may komisyon. First level VIP, komisyon ng 200 Galaxy Coins. Level 2, 500. 1,000 para sa ikatlong antas. Kung makakakuha siya ng 5th level VIP, ito ay magiging 2,000 Galaxy Coins, na magiging sapat para masakop ang kanyang 2 buwang sweldo. Ang Hong Dali na ito ay napakamapagbigay. Dapat ay makakuha siya ng pangalawa o pangatlong antas ng VIP.
Pagpalain ng Diyos. Naisip ng Katie wala. Nagtatakang tanong ni Hong Dali, ano ang pagkakaiba ng 5 antas ng VIP na ito? Sa puntong ito, si Hong Dali ay itinuturing na isang tunay na bumpkin. Hindi niya talaga maintindihan ang VIP level system. Kabanata 679, bumpkin ng bansa. Oo, syempre meron. Sa pagkakataong ito ay naunawaan na ng Katie wala. Ang Hong Dali na ito ay dapat na narito sa unang pagkakataon. Hindi ko alam kung saan siya galing sa isang nouveau riche. Anyway, dapat medyo mayaman siya. Ang negosyong ito ay nangangailangan ng magandang panimula, unang klaseng VIP, lumabas maaari kang magkaroon ng kapangyarihang mag-park anumang oras saan ka man pumunta. Siyempre, ang saligan ay hindi mahahadlangan ng trapiko. Matutulungan ka ng mga profesional na iParada, at ang iyong mga sasakyang pangkalawakan, meka at iba pang sasakyan ay mapoprotektahan ng mga patrol robot. VIP, ito ay mahusay. Halimbawa, kung may makakalabas ka para kumain, kahit saan. Para sa pang-apat na antas ng VIP, pagkatapos makumplito ang aplikasyon, maaari kang mag-apply para sa iba't ibang mga advanced na benepisyo, at ang iyong limitasyon sa kredito ay magiging isang buong antas na mas mataas kaysa sa normal. Sa simpleng salita, ikaw ay ituturing bilang isang VIP saan ka man pumunta, dahil kami ay konektado sa pangunahing lungsod ng Shenluo, na mayroong mga espesyal na halaga para sa mga benepisyong ito Shinra Transportation Management Bureau, ngunit sa iba't ibang lugar. Kung wala ng iba, VIP treatment ang pinaka dapat hanapin ng isang tunay na aliberga. Kaya pinili ni Hong Dali ang pinakamataas na antas ng walang sinasabi, pumunta tayo sa level 5 VIP. Paano ko ito mapapalitan? Napaluha ang Katie wala makakain tayo ng masarap pag-uwi natin ngayong gabi. Ang bastard na ito, bulong ni Tanglong mula sa gilid, bagaman hindi gaanong kalakihan ang 50,000 Galaxy Coins, 1,000,000 pocket money lang ang mayroon siya ngayon, at hindi pa siya naninirahan sa bahay na ito. Gumastos siya ng 50,000 yuan para makabili ng isa. Isang 5th level VIP, hindi ko talaga alam kung ano ang nangyayari sa kanyang ulo. Pagdating sa pagiging isang butler ng Tangfang. Pero kahit ganun, medyo hindi pa siya nasisiyahan. 1,000,000 lang ang kanyang baon sa kabuuan, kaya 50,000 lang ang ginastos niya. Sa pagsasalita, maghintay ka muna hanggang sa magkaroon ka muna ng kapital. Marunong ka talagang gumastos ng hindi mo nakikita. Well, Li Yang. Pinitik ni Hong Dali ang kanyang mga daliri at sinabing, kumuha tayo ng level 5 VIP. Mayroon ka bang sapat na pera? Tama na, young master. Tinapik ni Liang ang kanyang backpack at sinabing, kukunin ko ito. Gawin mo na. Ang lalaking ito ay may dalang backpack. Sa loob ay isang buong 200,000 Galaxy Coins na cash mula kay Dika. Mabilis na natapos ang lahat ng nauugnay na pamamaraan. Nang paalis na sila, iba ang tingin ng Katie wala at iba pang mga tauhan kay Hong Dali, young master. Sa susunod na pagkakataon ay babalik ka, young master. Wala lang akong panyo sa kamay. Ngunit narito si Hong Dali para gawin ang mga formalidad. Sa paradahan ng Shinra, dahan-daang dumaong ang isang silver-white high-end spaceship. Napaka-even-handed niyan. Nangyari itong dumaong sa tabi ng gulansiyo ni Hong Dali. Katulad nito, lumipad ang isang staff na nakasuot ng gray-blue na uniforme. Bumukas ang hatch sa panahon ng landing. Isang binata na may tuwid na damit ang dahan-daang bumaba mula sa spacecraft, na sinundan ng 4 na matatangkad na lalaki. Malakas na bodyguard. Nang makita ang binata, mabilis na tumango ang staff at yumuko bilang pagbati, Master Wei, bumalik ka na. Oo. Bahagyang tumango si Master Wei. Naghagis siya ng 10 yuan Galaxy Coin sa staff at sinabing tip. Master Xe Wei, mabilis itong tinanggap ng staff, ngunit palihim na bumantong hininga. Ang lahat ay mas masahol kaysa sa iba. Bibigyan ako ng aking dating kasamahan ng $100 na mga tip. Nagkakahalaga lang siya ng 10 yuan. Pagkatapos magbigay ng tip, dadaan na sana si Master Wei sa mga formalidad kasama ang staff. Ngunit nang malapit na siyang umalis, bigla siyang nagsabi ng, lumingon siya at tumingin kay Gulansiyo, na iniisip na huminto si Hong Dali dito, at nagsabi ng kakaibang, itong mecha. Sabi niya at naglakad. Matapos tingnang mabuti, bigla siyang nagulat at sinabing, i-metal. Ang buong mecha ay gawa talaga sa i-metal. Inunat niya ang kanyang kamay at malumanay na sinabing hinaploads niya ang katawan ni Gulansiyo, nagniningning ang magkabilang ilaw, at sinabing, ang ganoong mecha na ganap na gawa sa im-alloy ay dapat tumimbang ng higit sa 30 tonelada, tama ba? Kung gayon ang presyo ng isang ito ay medyo mahal. Paglingon niya, tinanong niya ang staff, sino ang may-ari ng mecha na ito? Sa pangkalahatan, bagaman ang pangunahing lungsod ng Shinra ay masasabing sobrang laki, ngunit isang mecha na ganap na gawa sa im-alloy, ano ang pinagmulan ng may-ari? Tiyak na hindi karaniwan. Siya ay isang batang lalaki mga 10 taong gulang. Sabi ng staff, napaka-generous. Pinagdadaanan na niya ang mga formalidad sa loob ngayon at malapit na siyang lumabas. 10 taong gulang. Saglit na nag-isip si Master Wei, at pagkatapos ay nagtanong, alam mo ba kung saan siya nanggaling?
Hindi ako sigurado dyan, sagot ng staff, pero sa palagay ko malalaman natin pagkatapos niyang makumpleto ang VIP procedures. Pagkasabi niya nito, nakita niya si Hongdali nang may lumabas, mabilis niyang itinuro, "Oy, oo, sila na, lumabas na sila." Well, ito ay kawili-wili. Tumingin si Master Wei kay Hongdali mula sa malayo at hinawakan ang kanyang baba, mukhang magkamukha sila. Hindi ko alam kung saan ko nakuha ang mecha na ito mula sa isang bumpkan ng bansa. Napakaswerte ko. Kung hindi, bilang isang medyo mayaman na binata sa pangunahing lungsod ng Shinra, si Master Wei ay mayroon pa ring napakasamang pananaw. Anong uri ng mga tao ang nakikipag-ugnayan sa anong uri ng mga lupon? Sa sandaling makita niya si Hongdali, alam ni Master Wei na siya ay talagang isang bumpkan ng bansa. Muli niyang nilingon si Hongdali at ang grupo niya. Nang makita niya sina Tang Moxon at Li Nianwei, biglang lumiwanag ang kanyang mga mata at pinuri niya, napakaganda ng dalawang babaeng ito. Sila ang tipong gusto ko. Pagkarinig sa kanyang sinabi nito pagkatapos sabihin iyon, ang bodyguard sa tabi niya ay mabilis na nagtanong, "Master Wei, gusto mo bang makipag-ugnayan sa kabilang partido?" Kung maaari, bilhin ang dalawang babaeng ito. Hindi na kailangang mag-alala, umiling si Master Wei, naroon pa rin ang mga detalye. Hindi malinaw, huwag magmadaling kumilos. Mahirap. Kahit na ang Silver Blue Super Planeta sa gitna ng Galaxy Alliance ay mukhang mataas, ang likas na katangian ng pakikipagkompetensya sa isa't isa at pagseselos ay hindi nagbago. Habang nag-uusap sila, bumalik din sina Hongdali at iba pa. Matapos makumplito ang mga formalidad, nakuha nila ang karapatang lumipad sa airspace ng Shinra City. Sa madaling salita, maaari silang pumasok sa lungsod. "Hey, hello, kuya," mabilis na sabi ni Hongdali nang makita niya ang isang tao sa paligid ng Gulanshio, "My name is Hongdali. First time naming magkita. Please take care of me kapag may pagkakataon ka." Laging tama na batiin ang mga tao na may mga nakangiting mukha at batiin sila sa paraang palakaibigan. Ayaw ni Hongdali na mag-alala ang kanyang pamilya. Gayunpaman, sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi tumugon si Master Wei. Isang mahinang, lang ang ibinigay niya at saka pumunta sa mga formalidad kasama ang mga tauhan. Napakamayabang ng taong ito, nagpout si Tang Moxon na may malungkot na hitsura sa kanyang mukha, napakawalang galang, ha? Naku, walang pakialam si Hongdali, lahat ng tao ay may kanya-kanyang personalidad. Huwag kang mag-alala, napakalaki ng Shinra City na ito, hindi na siguro ako magkakaroon ng pagkakataong makaharap ito sa hinaharap. Tara, punta tayo sa syudad. Dahil nandito na tayo, kailangan muna nating maghanap ng matutuluyan, at pagkatapos ay maglibot-libot. Tara na at tingnan mo, di ba? Totoo yan, nakangiting sabi ni Tang Moxon, pumasok tayo sa lungsod. Sa loob ng VIP office. Sino ang 17 hanggang 18 taong gulang na batang lalaki ngayon? Naupo si Mr. Wei sa sofa sa opisina, naka-cross legs, at tinanong ang manager, mukhang mayaman siya. Siya, speaking of Hongdali, masaya pa rin ngayon ang manager, Hongdali ang pangalan niya. Kakakuha lang niya ng 5th level VIP card. Napakabait niyang tao at napakabait. Hongdali, isang pangalan na napakawalang prinsipyo. Master Wei He. Sabi ng masama, galing ka sa kanayunan, tama. Nouveau riche. Hindi ko rin alam dyan. Matapos matanggap ang pera ni Hongdali, natural na gusto niyang magsabi ng magandang salita para sa kanya, narinig kong sinabi niya na galing siya sa Talon Star. Ito ang unang pagkakataon ko rito. Siyempre, hindi ka maihahambing kay Master Wei. Gaano ka man kay Aman, ang iyong paningin ay hindi kasing taas ng sa iyo. Okay, itigil mo na ang pambabala sa akin, sabi ni Master Wei. Medyo maganda ang mecha na dinadrive niya, at maganda rin ang katabi niyang babae. Kung may oras ka, tulungan mo akong magtanong kung pwede kong ibenta. Kukuha ako ng 50 million para sa mecha. Paano ang dalawang babae? 500,000 Galaxy Coins, for sale. Kung oo, tatanggapin ko. Ito. Matapos marinig ang sinabi ni Master Wei, nagulat ang manager, anong uri ng mecha ang nagkakahalaga ng 50 milyon? Isang mecha na ganap na gawa sa Im-alloy. Ngumiti si Master Wei, maswerte si Hongdali. Marahil ay nakakuha siya ng isang piraso ng I-metal meteorite mula sa kung saan, at naubos ang lahat ng pera niya sa paggawa ng mecha. Medyo maganda ang hugis. Ang mecha ay gawa sa I-metal. Diyos ko. Napabulalas ang Katie wala, hindi katakataka na napakayaman niya. Gaano man siya kay Aman, siya ay isang bumpkin pa rin, ngunit muli, maaaring hindi niya maibenta ang mecha na ito. Saglit na naisip ni Master Wei, ang pangunahing bagay ay tanungin ang dalawang babaeng iyon para sa akin. Siguradong hindi mababa ang 500,000 mga barya sa Galaxy. Ang karaniwang maliit na bituin sa subdivision ng Galaxy ay nagbabayad lamang ng 50,000 mga barya sa Galaxy sa isang buwan. Okay. Bagamat tinanggap niya ang mga benepisyo ni Hongdali, hindi karaniwan ang background ng pamilya ni Master Wei, at hindi kayang saktan siya ng steward, tiyak na tatanungin ko si Master Wei kung may pagkakataon ako. Pagkasabi nito, nagsimulang kausapin ng steward si young Master Wei. Hongli, siya nga pala, Master Wei, tungkol sa pagbisitang ito sa iyong teritoryo, naging maayos ba ang lahat?
Sa pagsasalita tungkol sa kanyang teritoryo, si Master Wei ay nasiyahan pa rin, hindi naman masama. Ang pag-unlad ng planetang iyon ay kasalukuyang umuunlad ng napakahusay. Hinihintay kong mailagay ang pundasyon. Kapag tapos na, makakagawa na ako ng 2 milyong galaxy coins bawat taon. Ang aking ama ay medyo mabait sa akin, at ako ay lubos na nasisiyahan. Puno ng inggit ang mukha ng Katie wala, congratulations, Master Wei, 2 million a year. Hindi maliit na halaga, haha. Kung hindi, pagdating sa universo, malaki ang pagkakaiba gaano ka man kay-amon sa lupa, mayroon ka lamang mga asset na nagkakahalaga ng RMB, ngunit pagdating sa universo, ito ay napakahalaga. Napakaraming planetaryong teritoryo, hindi ito mapapantayan. Chapter 680, bumili muna ng Villa. Paglabas ng Shinra Airspace Office, lumipad si Hong Dali at ang iba pa patungo sa pangunahing lungsod ng Shinra. Talagang malaki ang Shinra City na ito. Sa bilis ng kanilang paglipad, lumipad sila ng higit sa 20 minuto, at ang mga gusali sa lungsod ay walang katapusan, na walang katapusan. Sa oras na ito, narating na namin ang totoong airspace ng pangunahing lungsod ng Shinra. Ang buong kalangitan ay puno ng mga lumilipad na spaceship at iba't ibang mecha. Sa lupa, may mga pedestrian na tapos na ang kanilang trabaho at nagkakalat na. Halos lahat ay sumusunod sa kanila. May robot butler, at maraming tao ang naglalakad kasama ang kanilang mga anak. Sa madaling salita, maliban sa iba't ibang mga high-tech na produkto, ang iba ay talagang hindi gaanong naiiba sa mundo. Hindi katakataka, kung tutuusin, ganito ang lipunan ng tao. Maliban sa pagsulong ng agham at teknolohiya at pag-unlad ng lipunan, sa pangkalahatan, ang mga gawain ng tao ay magkatulad pa rin na may maliit na pagkakaiba. Dali, saan tayo susunod? Sa spaceship, tinanong ni Tang Moxen si Hong Dali sa pamamagitan ng communicator, bibili ka ba ng bahay? Siyempre, napakaraming tao, nakangiting sabi ni Hong Dali, dapat mayroong tirahan. Ito ay isang magandang lugar upang manirahan. Sa oras na ito, sinabi ni Tang Long sa Space Watch, ang lupain sa pangunahing lungsod na tulad nito ay hindi mura. Sa palagay ko kung gusto mong bumili ng isang villa o isang bagay na tulad nito na maaaring tirahan ng mga taong ito ay nagkakahalaga ng 1 milyon. Wala na masyadong natitira. Nako, huwag kang mag-alala dyan, walang pakialam si Hong Dali, anyway, gumagastos lang ako at hindi kumikita. Oh my God! Tinakpan ni Tang Long ang kanyang mukha, isa naman ang sinundan ko. Anong klaseng master siya? Oh my God, wala pa rin ako sa paningin at wala sa isip. Natahimik siya. Pagdating sa airspace ng pangunahing lungsod ng Shinra, pinili ng Hong Dali ang isang lugar na may pinakamagagandang tanawin upang mapunta. Pagkatapos tumingin sa paligid, tumanggaw siya at sinabing, dito lang. Mukhang maganda ang kapaligiran dito. Tumigil din ang spacecraft at lumapag sa lupa. Ito ay isang buhay na komunidad sa Shinra City. Ang pangalan ng komunidad ay Mingjing Sunshine, na medyo patula. Pagkalapag pa lang nila ay sumalubong sa kanila ang isang taong may security identity. Ang lalaking ito ay halos 3 metro ang taas, may kulay abong balat, napakalakas ng mga kalamnan, at isang mahabang buntot sa likod niya. Sa madaling salita, ito ang uri na kayang takutin ang mga gangster sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito. Nakarating siya sa harap ni Hong Dali at ng iba pa. Nagtanong siya sa masungit na boses, kumusta, mga ginoo, ano ang maitutulong ko sa inyo? Nung una akong dumating, nagdilim ang mata ko. Nang walang sabi-sabi, ginantimpalaan siya ni Hong Dali ng 100 pa, reward. 100. Kung hindi, ang pera ay madaling gamitin. Matapos magantimpalaan ang pera, nagsimulang tumango at yumuko ang security guard, mahal kong ginoo, may itatanong ako sa iyo. Halos mamula ang mga mata niya sa kakatawa. Itatanong ko lang. May binibente pa ba kayong mga villa dito? Tumingin si Hong Dali sa paligid, maganda ang kapaligiran dito, gusto ko pa rin. Speaking of it, tama naman talaga ang sinabi ni Dika. Sa pag-unlad ng teknolohiya at pag-unlad ng panahon, umuunlad pa rin ang lahat tungo sa ginhawa at ginhawa ng buhay. Pagkatapos ng lahat, mas maraming teknolohiya ang umuunlad, mas malamig ang lugar na iyong tinitirhan, na hindi naman isang magandang bagay. Maaaring hindi talaga maganda ang isang bahay na may istrukturang all-steel na mukhang isang selda ng bilangguan. Kaya sa Galaxy Alliance Center na ito, high-tech ang lahat ng uri ng mga bagay, ngunit ang lugar kung saan ka nakatira ay mayroon pa ring mga bundok, tubig, ilog, at kahit mga cute na hayop na naghahabulan at naglalaro sa damuhan, na napaka-ecological. Well, speaking of which, meron talaga kaming 2 villa dito na hindi pa nabibili. Nang marinig na binalak ni Hong Dali na bumili ng bahay dito, nagliwanag din ang mga mata ng security guard bagaman hindi makakakuha ng anumang komisyon si Hong Dali mula sa pagbili ng bahay. Gayunpaman, napakasaya pa rin na magtrabaho para sa gayong mapagbigay na tao. Mabilis niyang pinamunuan ang daan, sir, sundan mo ako. Mabilis na dinala ng maliit na sasakyang panghimpapawid si Hong Dali at ang iba pa sa opisina ng pagbebenta. Pagpasok pa lang nila sa pinto, 2 magagandang babaeng robot ang nagsabing magalang, welcome everyone. Sabi nila at pinona, at umupo ang lahat sa isang maluwang na sofa. Sa oras na ito, dumating ang isang babaeng manager sa edad na 30s.
Ngumiti at sinabing, nagpaplano ba kayong pumili ng bahay? Mga 1.7 meters ang taas niya, light blue ang balat, may dalawang puting guhit sa mukha, at may dalawang maliliit na sungay sa magkabilang gilid ng noo. Mukhang maganda pa rin. Well, tingnan natin, tumango si Hong Dali. Introduction. Okay. Dahan-daang itinaas ng babaeng manager ang kanyang kamay, at biglang unti-unting lumiwanag ang ilaw, at lumitaw ang isang 3D holographic projection house sa harap ng lahat. Ito ay napaka-high-end na villa, na may kabuuang lawak na 3,600 square meters at isang residential area na 1,400 square meters. Ang villa ay may swimming pool, helipad, sunset restaurant, at iba't ibang entertainment facility. Napaka-komportableng tumira. Nang sabihin niya ito, sinulyapan niya sina Tang Moxon at Lee Nianwei na may ngiti, ito ay napakaangkop kung ito ay gagamitin bilang isang wedding room. Nang marinig niya na ito ay magiging isang wedding room, agad na tumingin si Tang Moxon na nahihiya. Tumungo. Lumiwanag ang mga mata ni Lee Nianwei, at pagkatapos ay tumingin siya kay Hong Dali nang nakangiti. Well, ito ay mabuti, iniunat ni Hong Dali ang kanyang kamay at ilang beses na nag-click sa holographic projection ng villa, inilipat ang bakuran, at pagkatapos ay nag-click sa gate, at isang pattern ng gate ay agad na lumitaw. Muli siyang nag-click, at bumukas ang inaasahang pinto. Sa loob ay may iba't ibang panloob na istruktura, isang maluwang na bulwagan, isang mainit na kusina, isang robot na butler na maingat na nagtrabaho, at iba pa. Maging si James, na sinundan siya para sa isang pagbukas ng mata, ay bumulalas, Diyos ko, kumpara dito, ang mga pelikulang science fiction na ginawa namin noon ay kalokohan lang. Hindi ba? Ang mga pelikulang sci-fi ay mga pelikula pa rin pagkatapos ng lahat, ngunit narito ang buhay na katotohanan ay iba. Well, medyo marami ang kwarto. Maingat na tiningnan ni Hong Dali ang mga silid sa villa, at pagkatapos ay tumingin sa malaking grupo ng mga taong nagsasaya sa likuran niya. Siya ay nasiyahan pa rin, oo, ang villa na ito ay mabuti. Ang susi ay maaari itong may install maraming tao, kung hindi, ito ay medyo masakit sa ulo. Dahil nasiyahan si Mr., maaari ba nating pag-usapan ang partikular na presyo? Tanong ng babaeng manager. Well, okay, magkano ang halaga nito kada metro kwadrado? Nagtanong si Hong Dali, bigyan mo ako ng isang magaspang na figure. Ang isang villa na sumasaklaw sa isang lugar na 36 na milyong metro kwadrado ay may isang lugar ng tirahan na 1,400 metro kwadrado. Ito ay dapat na mura. Hindi pupunta kahit saan, sigurado iyon. Oo naman, pagdating sa presyo, medyo napahiya ang babaeng manager, kinakalkala namin base sa residential area dito, ang isang square meter ay 2,200 Galaxy Coins. Ang buong presyo ng villa na ito ay 3.08 milyon Galaxy Coins. 3,080,000. Matapos marinig ang numerong ito, lahat ay biglang nakahinga. Ito ay hindi isang maliit na bilang. Ang kasalukuyang kabuuang yaman ni Hong Dali ay 1.2 milyon lamang at mayroon pa siyang 50,000 para mag-apply para sa isang ikalimang antas ng VIP. Sa madaling salita, 1.15 milyon na lang ang natitira. Well, ang presyo ay medyo maganda, Hong Dali ay hindi alam kung ito ay mahal o mura. Anyway, hindi niya kailanman isinasaalang-alang ang presyo, kaya diretso siyang tumango at sinabing, kung gayon ito ang set. Oo nga pala, paano yun? Sabi ni Hong Dali, sinusuportahan mo ba ang pagbabayad ng installment dito? Wala akong masyadong pera sa akin, alam mo. Pagbabayad ng installment. Biglang natawa si Tang Moxon sa kanyang sarili, itong si Dali ay talagang natutong magbayad ng hulugan, at siya ay umunlad. Muling humagulgol si Tang Long sa relo sa kalawakan, Guro, hindi na kailangang bumili ng ganoon kamahal na villa kapag bago ka rito. Hindi matatag ang pundasyon mo ngayon, mag-ingat kung humakbang ka ng husto at mapunit ang iyong mga itlog. Kalokohan, ngumuso si Hong Dali. He hummed, kung hindi ako bibili ng mas malaking villa, paano ko maipapakita ang aking pagkakakilanlan? Talagang, hindi mo naiintindihan ang estado ng isang alibughang anak, hindi mo naiintindihan. Galit ka sa akin. Galit na tumabi si Tang Long at gumuhit ng mga bilog. Sa oras na ito, tumango ang babaeng manager, sinusuportahan namin ang installment payment dito, at ang down payment ay 30%, which is 90%. 24,000 Galaxy Coins. Ang natitirang halaga ay kailangang bayaran sa loob ng 3 taon. Gayunpaman, kung ang natitirang halaga ay hindi mabayaran sa loob ng 3 taon, babawiin namin ang bahay at ang paunang bayad ay hindi na ibabalik sa iyo ang anumang kondisyon ng babae. Well, napakasimple nito. Kung hindi mo mabayaran ang natitirang pera sa loob ng 3 taon, ang iyong 924,000 ay katumbas ng pera sa pabahay para sa 3 taon na ito. Ang real estate sa mundo ay karaniwan. Hey, maging mapagpasyahan at hindi magdaranas ng anumang pagkalugi. Nagsimulang kalkulahin ni Hong Dali, 924,000 ang paunang bayad, at ngayon ay mayroon pa akong 1.15 milyon. Pagkatapos magbayad ng paunang bayad, mayroon pa ring 226,000 na natitira. Ang kinakailangan para sa aliberga ay 2 buwan. 200,000 yuan, sakto lang. Ayan na.
Masayang sinabi ni Hong Dali, Liang, pumunta ka at kumpletuhin ang mga formalidad. Okay, young master, mangyaring maghintay ng ilang sandali, sabi ni Liang. Pinuntahan ko ang mga formalidad kasama ang babaeng manager at nalaman ko na ang 5 antas na VIP treatment na inaplayan ko noon ay lumabas sa oras na ito ang 5 antas na VIP ay nakakakuha ng 30% na diskwento sa pagbili ng bahay. Kaya tuwang-tuwa si Liang nang bumalik siya, young master, nang marinig ng kabilang partido na ikaw ay isang 5th level VIP, agad nila akong binigyan ng 73% na diskwento. Ang pagbili ng ganoong bahay ay nangangahulugan ng pagtitipid ng 92,400 yuan, at ang paunang bayad ay naisave. 27,220 yuan. Si Tang Long, na nasa space bracelet, ay agad na lumuhad at nagsabi, holy shit, maaari mo bang isave ang pera ng isang 5th level VIP ng napakabilis? Tumawa si Tang Moxon at sinampal si Hong Dali. Balikat, Dali, ang galing mo talaga, haha, ang galing mo sa VIP na ito. Kung hindi, kailangan pang gumastos ng pera. Oo, hahaha, sa wakas may bahay na ako. Mga kapatid, maghanda na tayo pumili ng bahay. Agad na dinala ng babaeng manager ang lahat para makita ang bahay at kunin ang mga susi. Kung pag-uusapan, nagbenta siya ng mga bahay dito sa loob ng napakaraming taon, at ito ang dapat na pinakamasayang pagbebenta mula nang pumasok si Hong Dali hanggang sa matapos ang mga formalidad, tumagal ito ng wala pang 10 minuto. Napakaganda daw talaga ng villa na ito. Halos kapareho ito ng nakita ko noong holographic projection. Mayroon itong high-end na kapaligiran at high-end na kapaligiran. Napakaganda ng kapaligiran ng buong villa. Dahil sa mataas na teknolohikal na nilalaman nito, ang lahat sa loob ay napakasimple at praktikal. Halimbawa, sa sandaling pumasok ka sa lobby, mayroong isang napaka-advanced holographic projection na maaaring magamit upang manood ng mga pinakabagong pelikula at palabas sa TV. Ang mga robot na tagapaglingkod ay napakahusay at masunurin, at lahat ng uri ng bagay ay may hahatid sa iyo sa pamamagitan lamang ng pagsasabi ng isang salita. May mga knuckle ang elevator para sa pag-akyat sa itaas at ibaba ng hagdanan, ecological cycle air conditioning, at ang temperatura ay palaging pare-pareho. Ang pinakanasiyahan kay Hong Dali ay ang malaking kama sa kwartong pinili niya. Nang gusto na niyang matulog ay may naglalaro sa kama. Ito ay kahangahangang. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata.